Sinala ako ng asawa ko sa isang gala para mapabilib ang bagong may-ari. Manatili ka sa likod. Nakakahiya ang suot mo, pabulong niyang sabi. Nang dumating ang bilyonaryo, hindi niya pinansin ang pakikipagkamay ng asawa ko. Dire-diretso siyang lumapit sa akin, hinawakan ang aking mga kamay, at bumulong na mailuha sa kanyang mga mata, 30 taon na kitang hinahanap. Mahal pa rin kita. Nabitawan ng asawa ko ang kanyang baso. Natutuwa akong narito ka. Sundan mo ang aking kwento hanggang sa dulo at i-comment ang lungsod kung saan ka nanonood para makita ko kung gaano kalayo na ang narating ng aking kwento. Dapat ay nalaman ko nang may binabalak si Fidel nang bigla niyang ipilit na samahan ko siya sa corporate gala. Sa loob ng 25 taon ng aming pagsasama, hindi niya ako kailanman ginustong makasama sa anumang business function. Ako ang asawang nananatili sa bahay, tahimik, at tinitiyak na plansado ang kanyang mga damit at handa ang kanyang pagkain pagbalik niya mula sa mahahalagang pagpupulong kasama ang mahahalagang tao. Sasama ka sa akin ngayong gabi, anunsyo niya noong Martes ng umaga, halos hindi nag-aangat ng tingin mula sa kanyang dyaryo. Nandoon ang bagong kabibili lang ang Borromeo Industries at kailangan kong gumawa ng magandang impresyon. Natigilan ako sa pagsasali ng kanyang kape, bahagyang nanginginig ang mainit na likido sa pitzel. Sigurado ka bang gusto mo akong sumama? Wala akong angkop na damit para sa ganoong karangyang okasyon. Ang mga mata ni Fidel ay tumingin sa akin na may pamilyar na paghamak. Humanap ka. Bumili ka ng mura kung kinakailangan. Huwag mo lang akong ipahiya. Huwag mo akong ipahiya. Ang tatlong salitang iyon ang naging soundtrack ng aming pagsasama sa loob ng mahigit 2 dekada. Huwag mo akong ipahiya sa sobrang pagsasalita sa mga hapunan. Huwag mo akong ipahiya sa pagbanggit ng pinagmulan ng iyong pamilya. Huwag mo akong ipahiya sa sobrang pag-iral sa mga lugar kung saan hindi ako gusto. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng linggong iyon sa paghahanap sa mga ukay-ukay at discount shops gamit ang 1,000 na ibinibigay sa akin ni Fidel buwan-buwan para sa personal na gastos. Lahat ay dapat magmula sa allowance na iyon. Ang aking mga damit, toiletries, kahit na ang maliliit na regalo na binibili ko para sa mga asawa ng kanyang mga kasosyo sa negosyo tuwing holidays. Pagkatapos ng 25 taon, naging eksperto na ako sa paghahanap ng disenteng damit sa halos walang gastos. Ang damit na sa wakas ay natagpuan ko ay navy blue na may mahabang manggas, disente ngunit elegante. Nagkakahalaga ito ng 2,500 sa isang consignment shop at tiniyak sa akin ng babae sa likod ng counter na orihinal itong galing sa isang mamahaling department store. Maingat ko itong pinlansa at isinabit sa likod ng aking aparador, sinusubukang huwag isipin kung paano makakahanap si Fidel ng mali dito. Gayunpaman, mas mabilis na dumating ang gabi ng gala kaysa sa inaasahan ko. Lumabas si Fidel mula sa kanyang dressing room na nakasuot ng perpektong itim na tuksedo na marahil ay mas mahal pa kaysa sa ginagastos ko sa damit sa isang buong taon. Ang kanyang buhok na may pilak na hibla ay maayos na nakasuklay at suot niya ang gintong relo ng kanyang ama. Iyon ang nagpapaalala sa lahat na nagmula siya sa yaman, kahit na ang kanyang negosyo ay lubog sa utang. Handa ka na, tanong niya, saka natigilan nang makita ako. Agad na dumilim ang kanyang mukha. Iyan ang isusuot mo. Napatingin ako sa aking damit, biglang nakita ito sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Ang dating elegante sa tindahan ay mukha ng luma at kupas. Akala ko maganda ito. Ito ang pinakamahusay na nahanap ko sa budget na ibinigay mo. Umiling si Fidel sa pagkadismaya. Pwede na iyan. Subukan mo lang manatili sa likuran ngayong gabi. Huwag kang kumuha ng atensyon. At sa ngalan ng Diyos, huwag kang magsalita tungkol sa anumang personal. Seryosong mga negosyante ito. Ang biyahe papunta sa The Peninsula Manila ay tahimik, maliban sa classical music na gusto ni Fidel at paminsan-minsang tunog ng kanyang pag-check sa telepono. Nakaupo ako sa tabi niya, ang aking mga kamay ay magkapatong sa aking kandungan, hindi sinasadyang hawakan ang maliit na silver locket sa aking leg. Ito ang tanging alahas na pag-aari ko na hindi binili ni Fidel, ang tanging bagay na tunay na akin. Isinusuot ko ito araw-araw sa loob ng 30 taon, nakatago sa ilalim ng aking damit kung saan walang makakakita. Ang hotel ballroom ay eksakto sa inaasahan ko.
Mga kristal na chandelier, puting mantel, at mga taong sumusukat ng kanilang halaga sa mga stock portfolio at mga bahay bakasyonan. Ang hangin ay siksik sa amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak. At saan man ako tumingin, ang mga babae ay nakasuot ng mga gown na mas mahal pa kaysa sa aming buwanang bayad sa bahay. Dito ka lang, utos ni Fidel, itinuturo ang isang lugar malapit sa bar kung saan itatago ako ng mga anino mula sa mga palamuting halaman. Kailangan kong hanapin ang ilang tao. Huwag kang aalis. Tumango ako at pinanood siyang umalis, ang kanyang mga balikat ay tuwid na may peking kumpiyansa. Alam kong hirap ang kanyang negosyo. Naririnig ko ang mga tawag sa telepono sa gabi, ang mga nag-aalalang pag-uusap tungkol sa mga utang at deadline at mga kliyenteng umaalis. Ang gala na ito ay ang kanyang desperadong pagtatangka na iligtas ang isang bagay na gumawa ng mga koneksyon na maaaring magligtas sa kanya mula sa pagkalugi. Nakatayo ako kung saan niya ako iniwan, hawak ang isang baso ng tubig at pinapanood ang mga tao. Ang mga business executive ay malakas na tumatawa sa mga biro ng isa't isa. Ang kanilang mga asawa ay nagkukumpara ng mga alahas at mga plano sa bakasyon. Tila alam ng lahat kung saan sila nabibilang, habang ako ay parang isang anino sa aking 2,500 na damit. Lumipas ang 20 minuto bago ko nakita si Fidel sa kabilang panig ng silid, kumikilos ng husto sa isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Pula ang kanyang mukha sa pagsisikap at nakikita ko ang desperasyon sa kanyang mga kilos, kahit sa malayo. Ano man ang sinusubukan niyang ibenta sa kanila, hindi sila bumibili. Pagkatapos ay nagbago ang enerhiya sa silid. Humina ang mga usapan at lumingon ang mga ulo sa pangunahing pasukan. Inunat ko ang aking leeg upang makita kung ano ang sanhi ng kaguluhan at napigil ang aking hininga. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng impeccably tailored tuxedo ang pumasok sa ballroom. Ang kanyang maitim na buhok ay may pilak na hibla sa kanyang sentido, at kumikilos siya na may tahimik na kumpiyansa na nagmumula lamang sa tunay na kapangyarihan, hindi sa desperadong imitasyon nito. Kahit sa kabilang panig ng silid, may pamilyar sa paraan ng kanyang pagkilos, isang bagay na nagpatibok ng aking puso sa paraang hindi nito nagawa sa loob ng maraming dekada. Siya iyon, bulong ng isang tao sa malapit. Si Julian Borromeo, ang bagong si Julian. Ang pangalan ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Hindi maaari. Pagkatapos ng 30 taon, hindi posibleng siya iyon. Ngunit nang bahagya siyang lumingon, tinitingnan ang mga tao, gamit ang mga madilim na mata na kilala ko. Alam ko nang mailubos na katiyakan na si Julian Borromeo iyon. Ang lalaking minahal ko ng buong puso noong ako ay 22 taong gulang. Ang lalaking nagdala ng kanyang anak sa loob ng 3 buwan bago mawala ang lahat. Ang lalaking pinilit kong iwanan, inilibing ang aking puso sa bayang iyon kung saan binuo namin ang aming buong hinaharap. Mas matanda na siya ngayon, marangal sa paraang nagpapahiwatig ng tagumpay at kapangyarihan. Ngunit ang kanyang mukha ay pareho pa rin. Ang matatag na panga, ang matinding mga mata na tila. Nakikita ang kalooban ng mga tao, ang paraan ng bahagyang pagkiling ng kanyang ulo kapag nag-iisip. Ang aking Julian na hindi na akin at hindi naging akin sa loob ng 3 dekada. Lalo akong nagtago sa anino, ang aking puso ay kumakabog ng malakas na siguradong naririnig ng mga tao. Ano ang ginagawa niya dito? Ano ang sansa na siya ang magiging bagong sihi ng kumpanyang desperadong kailangan ni Fidel na mapabilib? Sa kabilang panig ng silid, nakita ni Fidel si Julian at agad na nagsimulang makipagsiksikan sa mga tao patungo sa kanya. Napanood ko sa takot habang papalapit ang aking asawa sa lalaking hindi ko kailanman itinigil na mahalin. Ang kanyang kamay ay nakaunat para sa isang business handshake, ang kanyang ngiti ay malapad at mapanlinlang. Tinanggap ni Julian ang handshake ng magalang, ngunit nakikita ko kahit sa malayo na hindi talaga siya nakikinig sa anumang sinasabi ni Fidel. Ang kanyang mga mata ay nag-iskan sa mga tao, naghahanap ng isang bagay o isang tao. At pagkatapos, na parang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa, ang kanyang tingin ay napunta sa akin. Huminto ang mundo. Sa isang sandali na tumagal ng isang kawalang hanggan, si Julian Borromeo ay direktang nakatitig sa akin sa kabila ng mataong ballroom. Ang kanyang mukha ay namutla at nakita kong bumuka ang kanyang mga labi sa gulat. Gumuho ang kanyang business facade at sa isang tibok ng puso ay bumalik siya sa edad na 25,
tinitingnan ako sa paraang dati niyang pagtingin sa akin noong bata pa kami at naniniwala na kayang talunin ng pag-ibig ang lahat. Pagkatapos ay kumilos siya, naglalakad diretso sa akin na parang hindi umiiral ang daan-daang ibang tao sa silid na iyon. Nagpatuloy si Fidel sa pagsasalita sa hangin sa loob ng ilang segundo bago napagtanto na hindi na nakikinig si Julian. Nakita ko ang pagkalito ng aking asawa na naging alarma nang sundan niya ang tingin ni Julian at napagtanto na diretso itong papunta sa akin. "Excuse me," sabi ni Julian kay Fidel nang hindi tumitingin sa kanya. Ang kanyang boses ay mas malalim na ngayon, pinatigas ng mga taon at tagumpay, ngunit nakapagpapahina pa rin ang aking mga tuhod. "Kailangan kong makausap ang asawa mo." Nag-spotter si Fidel ng isang bagay tungkol sa pagkakamali ni Julian, tungkol sa pagiging isang kino-bodied ko, ngunit hindi nakikinig si Julian. Naglakad siya diretso sa kung saan ako nakatayo, nag-ielo sa anino. Huminto siya ng sapat na malapit para maamoy ko ang kanyang pabango. Isang bagay na mahal at sopistikado. Hindi tulad ng aftershave na dati niyang ginagamit noong kolehiyo. "Marina," sabi niya, at ang aking pangalan sa kanyang mga labi pagkatapos ng 30 taon ay nagpaluha sa aking mga mata na hindi ko pinahintulutang tumulo. "Julian," bulong ko pabalik, halos hindi mahanap ang aking boses. Walang pag-aalinlangan, inabot niya at hinawakan ang pareho kong mga kamay, sa parehong paraan na dati niyang ginagawa noong bata pa kami. Ang kanyang mga kamay ay mainit at matatag, at nararamdaman ko ang bigat ng kanyang singsing sa kasal, o sa halip ang kawalan nito. Ang kanyang daliri ay hubad. 30 taon na kitang hinahanap," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang kanyang madilim na mga mata ay nagniningning sa mga hindi pa tumutulong luha, at nang magsalita siyang muli, ang kanyang mga salita ay umalingaw sa biglang natahimik na ballroom. "Mahal pa rin kita." Ang tunog ng pagbagsak ng champagne glass ni Fidel sa marmol na sahig ay umalingaw na parang putok ng baril sa nakatulalang katahimikan na sumunod. Ang mga salita ni Julian ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin na parang isang tulay na hindi ko sigurado kung kaya kong tawirin. Sa paligid namin, epektibong huminto ang gala. Namatay ang mga usapan sa gitna ng pangungusap habang ang mga pinakamakapangyarihang tao sa lungsod ay nakatitig sa eksenang nagaganap sa kanilang harapan. Ramdam ko ang kanilang kuryosidad na tumutusok sa aking balat, ngunit ang tanging nakikita ko ay ang mukha ni Julian. Mas matanda at mas may karanasan kaysa sa binatang minahal ko, ngunit hindi maikakailang siya. "Kalokohan to." Ang boses ni Fidel ay pumutol sa sandali na parang isang talim. Tumayo siya sa pagitan namin ni Julian, ang kanyang mukha ay namumula sa kahihiyan at galit. "Marina, ano nang nangyayari dito?" Binuksan ko ang aking bibig para magsalita, ngunit walang salitang lumabas. Paano ko ipapaliwanag ang 30 taon ng nakabaong sakit sa harap ng isang silid na puno ng mga estranghero? Paano ko sasabihin sa aking asawa na hindi siya naging higit pa sa isang kanlungan mula sa sakit ng pagkawala ng tanging lalaking tunay kong minahal? Ang mga mata ni Julian ay hindi umalis sa aking mukha. "Pwede ba tayong mag-usap ng pribado?" tanong niya, ang kanyang boses ay banayad, ngunit may hindi maikakailang otoridad ng isang taong sanay na sinusunod. Tumawa si Fidel ng malakas. "Pribado? Asawa ko siya. Ano mang sasabihin mo sa kanya, maaari mong sabihin sa harap ko." "Hindi," simpleng sabi ni Julian. "Hindi ko kaya." Ang bigat ng kanyang tingin ay halos hindi makayanan. Nakikita ko ang mga tanong doon, ang sakit na hindi pa gumagaling sa paglipas ng panahon, ang pag-ibig na kahit paano ay nakaligtas sa 3 dekada ng paghihiwalay. Ngunit nakikita ko rin ang panik ni Fidel, ang paraan ng panginginig ng kanyang mga kamay habang napagtatanto niya na ang kanyang maingat na pinlanong gabi ay gumuho sa kanyang paligid. "Julian," sa wakas ay nasabi ko, ang aking boses ay halos isang bulong. "Hindi ko kaya. Hindi dito. Hindi ganito." Dahan-dahan siyang tumango, naunawaan sa paraang hindi kailanman nagawa ni Fidel. "Siyempre." Pero Marina, kinuha niya sa kanyang bulsa ang isang business card, puti na may silver embossing. "Please, tawagan mo ako. Kailangan nating mag-usap." Kinuha ko ang card na may nanginginig na mga daliri, ang aming mga kamay ay bahagyang nagdikit. Ang pagdikit na iyon ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ko, isang paalala kung ano ang pakiramdam na mahawakan ng may pagmamahal sa halip na pag-aari.
Aalis na tayo, malakas na anunsyo ni Fidel, hinawakan ang aking braso ng maisapat na lakas para mamaga. Ngayon na. Dumilim ang ekspresyon ni Julian nang makita ang pagkakahawak ni Fidel sa akin. At sa isang sandali, akala ko ay makikialam siya. Ngunit bahagya akong umiling at umatras siya, ang kanyang panga ay nakakuyom sa halatang pagsisikap. Hihintayin ko ang tawag mo, mahinang sabi niya. Kinalagkad ako ni Fidel sa ballroom, lampas sa mga nakatitig na mukha at mga bulong-bulungan. Hawak ko ang business card ni Julian sa aking malayang kamay, ang matalim na mga gilid ay tumutusok sa aking palad na parang isang lifeline. Ang biyahe pa uwi ay isang bangungot ng galit at mga akusasyon ni Fidel, ngunit halos hindi ko siya narinig. Ang aking isipan ay umiikot pabalik sa panahon sa isang maliit na bayan ng kolehiyo, kung saan ako ay bata at walang takot at desperado. Umiibig. Nagkakilala kami ni Julian sa aming junior year sa Ateneo. Nag-aaral ako ng literatura sa isang partial scholarship. May 3 trabaho para bayaran ang lahat ng hindi sakop ng aking financial aid. Siya ay nasa business school, napakatalino at ambisyoso, ngunit mabait din sa paraang nakakagulat. Ang mga mayayamang lalaki ay hindi dapat napapansin ang mga scholarship girls na tulad ko, ngunit napansin ako ni Julian. Ang aming unang pag-uusap ay nangyari sa library noong finals week. Nakahiga ako sa 3 upuan na napapalibutan ng mga textbook at mga basyo ng kape nang lumapit siya na may bahagyang nakakiling na ulo na nangangahulugang malalim ang kanyang iniisip. Mukhang kailangan mo ng totoong pagkain, sabi niya, at ang kanyang boses ay mainit na maihalong pagkaaliw. Magsasara ang cafeteria sa loob ng 20 minuto, pero alam ko ang isang lugar na bukas hanggang gabi. 24-hour dinner na may pinakamasarap na pi sa bayan. Tumingala ako mula sa aking Victorian literature textbook, handa ng magalang na tumanggi. Wala akong pera para sa mga hapunan sa gabi, at tiyak na wala akong oras para sa anumang laro na ginagawa ng mga mayayamang lalaki sa mga babaeng tulad ko. Ngunit nang makita ko ang kanyang mga mata, madilim at seryoso at lubos na taos puso, may nagbago sa loob ko. Hindi ko kayang kumain sa dinner, tapat kong sinabi. Pero salamat. Hindi ko tinanong kung kaya mo, malumanay niyang sagot. Tinanong ko kung gutom ka. Ganyan si Julian. Direkta, tapat, lumalago sa mga pagkukunwari upang makarating sa puso ng mga bagay. Pumunta kami sa dinner noong gabing iyon at binilhan niya ako ng apple pie at nakinig habang nagsasalita ako tungkol sa mga libro at pangarap at sa scholarship na desperado kong sinusubukang huwag mawala. Hindi niya sinubukang ipabilib ako sa mga kwento tungkol sa yaman ng kanyang pamilya o sa kanyang mga plano sa hinaharap. Nakinig lang siya. Talagang nakinig sa paraang hindi pa nagawa ng sinuman. Naging inseparable kami pagkatapos noon. Ipinakilala ako ni Julian sa kanyang mundo ng mga cocktail party at country club, ngunit tumatakas din siya sa mga pagtitipon na iyon para tuklasin ang aking mundo ng mga midnight study session at shared pizza sa maliliit na dorm room. Pinag-usapan namin ang lahat, literatura at negosyo, pamilya at pangarap, ang hinaharap na sabay naming itinatayo. Ang gabi na nag-propose siya ay perpekto sa kanyang pagiging simple. Nakaupo kami sa aming paboritong lugar sa tabi ng lawa sa campus, pinapanood ang paglubog ng araw sa mga bundok. Inilabas ni Julian ang emerald ring ng kanyang lola, antigo at maganda, at nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ito sa aking daliri. Pakasalan mo ako, Marina, sabi niya, at ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagpapasaya sa iyo. Sumagot ako ng TE nang walang pag-aalinlangan. Kami ay 22 at naniniwala na sapat ang pag-ibig upang malampasan ang anumang balakid. Gumawa kami ng mga plano para sa isang maliit na seremonya pagkatapos ng graduation, isang honeymoon sa Europa, ang apartment na aming ibabahagi habang tinatapos ni Julian ang kanyang Tila posible ang lahat kapag ikaw ay 22 at umiibig. Ngunit iba ang plano ng mga magulang ni Julian. Sina Charles at Victoria Borromeo ay lumang pera sa Maynila, ang uri ng mga tao na sumusukat ng mga relasyon sa mga tuntunin ng social advantage at business connections. Nang malaman nila ang tungkol sa engagement ni Julian sa isang scholarship student mula sa isang middle-class na pamilya, ang kanilang tugon ay mabilis at brutal. Binalaan nilang puputulin si Julian ng tuluyan. Wala nang tuition money, walang trust fund,
walang lugar sa family business empire na kanilang itinatag sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit mas masahol pa roon, binalaan nilang sirain ang aking scholarship, ang aking hinaharap, lahat ng pinaghirapan kong makamit. May mga koneksyon si Charles Borromeo saan man, kabilang na sa administrasyon ng unibersidad. Isang salita mula sa kanya at mawawala ang lahat sa akin. Hindi nila ito magagawa, sabi ni Julian nang sabihin niya sa akin ang tungkol sa kanilang ultimatum. Nasa apartment niya kami at maputla ang kanyang mukha sa galit. Lalabanan ko sila. Ibibigay ko ang pera, ang negosyo, lahat ng ito. Gagawa tayo ng sarili nating paraan. Ngunit buntis na ako sa kanyang anak, kahit hindi ko pa sinasabi sa kanya. Natuklasan ko ito 3 araw na ang nakalipas, nakaupo sa sahig ng banyo ng aking dorm na maihawak na plastic test strip sa aking nanginginig na mga kamay. Ako ay 22 at takot at desperadong umiibig sa isang lalaking sisirain ng kanyang pamilya kaming dalawa kaysa tanggapin ako. Noong gabing iyon, ginawa ko ang pinakamahirap na desisyon sa aking buhay. Nakipaghiwalay ako kay Julian nang hindi sinasabi sa kanya ang tungkol sa sanggol. Ibinigay ko sa kanya ang singsing ng kanyang lola at tinalikuran ang lahat ng aming binuo. Sinabi ko sa kanya na napagtanto kong masyado kaming magkaiba, na hindi ko gusto ang buhay na iniaalok niya sa akin. Napanood kong masira ang kanyang puso, nakita ang pagkalito at sakit sa kanyang mga mata at halos gumuho ako. Ngunit nanatili akong matatag. Hinayaan ko siyang maniwala na tumigil na akong mahalin siya, kaysa sabihin sa kanya ang katotohanan. Nanatakot ako sa mga banta ng kanyang mga magulang, na dinadala ko ang kanyang anak, na isinasakripisyo ko ang aming hinaharap upang protektahan siya mula sa pagpili sa pagitan ko at ng lahat ng kanyang nakilala. 3 linggo pagkatapos, nawala ang sanggol. Isang miscarriage sa 8 linggo, biglaan at devastating. Nagdugo ako ng mag-isa sa isang hospital emergency room, nagluluksa hindi lamang para sa batang nawala sa akin, kundi para sa hinaharap na nawala na rin. Sinubukan ni Julian na makipag-ugnayan sa mga linggong iyon, ngunit hindi ko kayang makita siya. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na sinira ko kami para sa wala, na ang anak na sana ay magkakaroon kami ay wala na. Nang alukin ako ni Fidel Morrison na pakasalan siya 6 na buwan pagkatapos, sumagot ako ng tea. Si Fidel ay ligtas, predictable, ganap na naiba kay Julian sa lahat ng mahahalagang paraan. Hindi siya ang pag-ibig ng aking buhay, ngunit nag-aalok siya ng seguridad at isang paraan upang magsimulang muli. Akala ko matututunan kong mahalin siya, o kahit papaano ay makahanap ng kasiyahan sa buhay na iniaalok niya. Nagkamali ako tungkol doon, tulad ng nagkamali ako sa maraming bagay. Si Fidel ay naging controlling sa mga paraang tumagal ng maraming taon upang lubos na maunawaan. Nagsimula ito sa maliit. Mga mungkahi tungkol sa aking mga damit, aking mga kaibigan, ang paraan ng aking pagsasalita sa publiko. Unti-unti ang mga mungkahi na iyon ay naging mga utos, pagkatapos ay mga ultimatum. Inilayon niya ako sa aking mga kaibigan sa kolehiyo, kinumbinsi ako na ang aking pamilya ay mas mababa sa kanyang social circle. Ginawa akong financially dependent sa kanyang buwanang allowance. Ang akala kong proteksyon ay pag-aari pala. Sa loob ng 25 taon, nabuhay ako bilang asawa ni Fidel, ginagampanan ang papel na kanyang isinulat para sa akin. Natuto akong manahimik sa mga hapunan, magsuot ng angkop para sa kanyang mga business function, humingi ng pahintulot bago gumastos o gumawa ng mga plano. Naging uri ako ng babae na humihingi ng tawad sa sobrang pag-ira sa mga lugar kung saan hindi ako gusto. Ngunit hindi ko kailanman nakalimutan si Julian. Dinala ko ang aming love story sa loob ko na parang isang lihim na sugat na hindi kailanman ganap na gumaling. Itinago ko ang emerald ring ng kanyang lola sa aking jewelry box, kahit na sinabi ko sa sarili ko na ibabalik ko ito balang araw kapag hindi na gaanong masakit. Binabasa ko ang mga balita sa negosyo ng relihiyoso, sinusundan ang kanyang karera mula sa malayo habang itinatayo niya ang kanyang sariling imperyo nang walang tulong ng kanyang mga magulang. Ipinagdiwang ko ang kanyang mga tagumpay at ipinagluksa ang kanyang mga pagkabigo mula sa malayo, laging nagtataka kung iniisip niya pa rin ako. Ngayon, nakaupo sa kotse ni Fidel habang nagagalit siya sa kahihiyang idinulot ko sa kanya. Hawak ko ang business card ni Julian at naramdaman ang isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng maraming dekada. Pag-asa. Ano man ang nagdala sa kanya pabalik sa aking buhay,
anumang cosmic joke o malupit na twist of fate na ginawa siyang bagong ihi ng pinakamahalagang kliyente ni Fidel, parang isang pangalawang pagkakataon na hindi ko kailanman pinangarap. Parang apoy ang business card sa aking mga kamay habang nakaupo ako sa aming silid-tulugan noong gabing iyon, nakatitig sa simpleng puting parihaba na may silver embossing. Julian Borromeo, Chief Executive Officer, Borromeo Industries, isang numero ng telepono, isang email address. 30 taon ng paghihiwalay na nabawasan sa ilang linya ng teksto. Ikinulong ni Fidel ang kanyang sarili sa kanyang pag-aaral pagkatapos naming bumalik mula sa gala at naririnig ko siyang nakikipag-usap sa telepono sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. Ang kanyang boses ay tumataas at bumababa sa desperadong mga paliwanag. Ang mga pader sa aming bahay ay makapal, ngunit hindi sapat na makapal upang pigilan ang kanyang panik. Lahat ay nakasalalay sa pagpupulong ngayong gabi sa bagong CEO. At sa halip na makakuha ng kontrata, napanood niya ang nakaraan ng kanyang asawa na sumabog sa kanyang kasalukuyan na parang isang bomba. Dapat ko sanang sinabi sa kanya maraming taon na ang nakalipas. Dapat kong kaswal na nabanggit sa almusal o sa isa sa aming mga tahimik na hapunan na may kilala akong nagngangalang Julian Borromeo. Ngunit paano mo ipapaliwanag na nagpakasal ka sa isang lalaki habang desperadong umiibig pa rin sa isa pa? Paano mo aaminin na ang 25 taon ng pagsasama ay binuo sa pundasyon ng isang sirang puso? Kinuha ko ang maliit na kahoy na jewelry box na itinatago ko sa likod ng aking aparador sa ilalim ng mga winter sweater na hindi napapansin ni Fidel. Nahanap ng aking mga daliri ang pamilyar na bigat ng emerald ring na ibinigay sa akin ni Julian noong kami ay 22 at naniniwala sa habambuhay. Hindi ko ito kailanman ibinalik, kahit na sinabi ko sa sarili ko sa loob ng maraming taon na hahanap ako ng paraan upang maibalik ito sa kanya. Ang katotohanan ay mas simple at mas masakit. Ito ang tanging piraso ng aming love story na pinahintulutan akong itago. Nahuli ng singsing ang ilaw ng lampara, naglalabas ng maliliit na berdeng refleksyon sa aking palad. Ang singsing ng lola ni Julian ay ipinasa sa 4 na henerasyon ng mga babaeng Borromeo. Kinakabahan siya nang mag-propose, nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ito sa aking daliri sa tabi ng lawa sa campus kung saan kami nag-aaral ng magkasama tuwing mainit na hapon. Hinihintay nito ang tamang babae, sabi niya noong gabing iyon, ang kanyang madilim na mga mata ay seryoso at puno ng pag-ibig. Hinihintay ka nito. Isinuot ko ito sa loob ng eksaktong 3 buwan bago gumuho ang lahat. Ang alaala ng hapong iyon sa opisina ni Charles Borromeo ay sapat pa ring matalas para manginig ang aking mga kamay. Ipinatawag ako ng ama ni Julian sa downtown Manila high-rise kung saan nakabase ang Borromeo Industries at pumunta ako na umaasang pag-usapan ang mga plano sa kasal. Sa halip, natagpuan ko ang aking sarili na nakaupo sa tapat ng isang lalaking may malamig na mga mata at mapanuring ngiti na nagparamdam sa akin ng takot. Miss Campbell, sabi niya, sumandal sa kanyang leather na upuan na parang isang mandaragit na nakakulong sa kanyang biktima. Naiintindihan ko na ang aking anak ay nangako sa iyo ng ilang bagay. Itinaas ko ang aking baba, sinusubukang magpakita ng kumpiyansang hindi ko nararamdaman. Sa edad na 22, akala ko sapat na ang tapang upang malampasan ang lahat. Kami ni Julian ay engaged na. Plano naming magpakasal pagkatapos ng graduation. Tumawa si Charles Borromeo, isang tunog na walang anumang init. Talaga? Gaano ka-interesante? Sabihin mo sa akin, ano sa tingin mo ang magiging buhay may asawa? Ang mga country club membership, ang mga charity gala, ang mga tag-araw sa Batangas. Sa tingin mo ba ay babagay ka sa aming mundo, Miss Campbell? Sa tingin ko mas mahalaga ang pag-ibig kaysa sa social status, sagot ko, kahit na nagsimula ng manginig ang aking boses. Pag-ibig, inulit niya ang salita na parang mapait ang lasa. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa pag-ibig, Miss Campbell. Ang pag-ibig ay isang luho na hindi kayang bayaran ng mga tao sa aking pamilya. Si Julian ay may mga responsibilidad sa kumpanyang ito, sa pangalan ng aming pamilya, sa legacy na sumasaklaw sa 4 na henerasyon. Magpapakasal siya sa isang taong kayang suportahan ang mga responsibilidad na iyon, hindi sa isang taong hihilahin sila pababa. Nagsimula akong makipagtalo, ngunit itinaas niya ang isang kamay para manahimik. Nasa isang partial academic scholarship ka, hindi ba? Nag-major sa literatura na may minor sa edukasyon.
Ang iyong ama ay nagtatrabaho sa construction. Ang iyong ina ay isang sekretarya sa isang insurance company. Middle class na mga tao, sigurado akong mababait sila, ngunit hindi ang background na inaasahan namin para sa isang Borromeo daughter-in-law. Ang bawat salita ay tiyak na pinili upang saktan at natagpuan nila ang kanilang target. Naramdaman kong nag-init ang aking mukha sa hiya at galit, ngunit hindi pa tapos si Charles Borromeo. Ginawa ko na ang aking pananaliksik, Miss Campbell. Isang tawag mula sa akin sa mga tamang tao sa Ateneo at mawawala ang iyong scholarship. Magagaling ang iyong mga grado, ngunit maraming magagaling na estudyante na nangangailangan ng financial aid. Kung wala ang scholarship na iyon, kailangan mong huminto, hindi ba? Lahat ng mga pangarap na maging isang guro, na gumawa ng isang bagay sa iyong sarili, mawawala. Nanuyo ang aking bibig. Ang scholarship ay lahat sa akin. Kung wala ito, kailangan kong umalis sa paaralan marahil magpakailanman. Hindi kayang bayaran ng aking mga magulang ang aking edukasyon at nagtatrabaho na ako sa 3 trabaho para lang matustusan ang mga gastusin sa pamumuhay. Pero hindi lang iyon, pagpapatuloy ni Charles, lumapad ang kanyang ngiti. Iniisip ni Julian na handa na siyang isuko ang kanyang trust fund para sa iyo, na gumawa ng sarili niyang paraan sa mundo. Young love, napakaromantiko. Ngunit ang hindi niya naiintindihan ay kaya kong siguraduhin na mabibigo siya. Bawat pintong susubukan niyang buksan, kaya kong isara. Bawat trabahong applyan niya, bawat business loan na kailangan niya. May mga koneksyon ako saan man, Miss Campbell. Kaya kong siguraduhin na si Julian Borromeo ay magiging isa pang college graduate na may mamahaling edukasyon at walang prospects. Nagyayelo ako sa aking upuan, sa unang pagkakataon ay naunawaan ang tunay na lawak ng kapangyarihan ng pamilya Borromeo. Hindi lang ito tungkol sa pera o social status. Ito ay tungkol sa kumpleto at lubos na pagkawasak. Kaya, ito ang mangyayari, sabi ni Charles, sumandal sa kanyang malaking mahogany desk. Makikipaghiwalay ka sa aking anak. Sasabihin mo sa kanya na napagtanto mong hindi kayo tugma, na magkaiba ang gusto ninyo sa buhay. Ibibigay mo sa kanya ang singsing ng kanyang lola at aalis ka. At bilang kapalit, sisiguraduhin kong makapagtatapos ka na may scholarship. Maaari pa akong magbigay ng magandang salita para sa iyo sa ilang lokal na school district kapag handa ka nang magsimula sa iyong teaching career. Ang alok ay parehong mapagbigay at kahila-hilakbot sa kanyang sinikal na pagkalkula. Binibili niya ako, ngunit nag-aalok din siya sa akin ng tanging pagkakataon na mayroon ako upang tapusin ang aking edukasyon at bumuo ng isang buhay para sa aking sarili. At kung tatanggi ako, tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot. Kung gayon, pareho kayong masisira. Hindi kailanman patatawarin ni Julian ang kanyang sarili sa pagsira sa iyong hinaharap at hindi mo kailanman patatawarin ang iyong sarili sa pagsira sa kanya. Sa anumang paraan, hindi mabubuhay ang inyong relasyon. Sa ganitong paraan, kahit isa sa inyo ay makakapagpatuloy sa kanyang mga pangarap. Dapat ko sanang sinabi kay Julian ang lahat. Dapat sana ay tumakbo ako diretso sa kanya at inamin kung ano ang ibinanta ng kanyang ama. Ngunit ako ay 22 at nagdadala ng isang lihim na hindi ko ibinahagi sa sinuman. Buntis ako sa anak ni Julian. Natuklasan ko ito 3 araw bago ang pagpupulong na iyon kay Charles Borromeo, nakaupo sa malamig na sahig ng banyo ng aking dorm room na maihawak na plastic pregnancy test sa aking nanginginig na mga kamay. 2 pink na linya na nagbago ng lahat. Plano kong sabihin kay Julian noong weekend na iyon, naisip ang kanyang mukha na nagliliwanag sa tuwa at pagkamangha. Pinag-usapan namin ang tungkol sa mga anak, tungkol sa pamilyang aming itatayo ng magkasama balang araw. Dumating ang balang araw nang mas maaga kaysa sa inaasahan namin. Ngunit mahal namin ang isa't isa ng sapat upang harapin ang lahat. Maliban na ang mga banta ni Charles Borromeo ay hindi na lamang nakadirekta sa amin. Nakadirekta na rin ito sa aming hindi pa isinisilang na anak sa hinaharap na aming nililikha ng magkasama. Kung tatanggi ako sa kanyang ultimatum, sisirain niya ang mga career prospect ni Julian, aalisin ang aking edukasyon, at sisiguraduhin na ang aming sanggol ay isisilang sa kahirapan at pakikibaka. Ginawa ko ang desisyon na bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Pinili kong isakripisyo ang aming pag-ibig upang protektahan ang hinaharap ng aming anak. Ang breakup ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko.
Nakipagkita ako kay Julian sa aming paboritong coffee shop malapit sa campus, kung saan kami gumugol ng hindi mabilang na oras na magkasamang nag-aaral at nagpaplano ng aming hinaharap. Nandoon na siya nang dumating ako, nakaupo sa aming karaniwang mesa sa tabi ng bintana, at nagliwanag ang kanyang mukha nang makita niya ako tulad ng dati. Nandito na ang maganda kong fiancé, sabi niya, tumayo para halikan ako. Kamusta ang meeting sa aking ama? Sana hindi siya masyadong nakakatakot. Medyo matindi siya pagdating sa negosyo. Hindi ko siya kayang tingnan ng direkta. Sa halip, tumitig ako sa engagement ring sa aking kaliwang kamay. Ang emerald ay nahuli ang sikat ng araw sa hapon na dumadaloy sa bintana. Kailangan nating mag-usap, Julian. Mayroon sa aking tono na marahil ay nagbabala sa kanya dahil agad na nawala ang kanyang ngiti. Anong problema? Pinilit kong tingnan ang kanyang mga mata. Ang mga madilim na matang ito na tumingin sa akin nang may pagmamahal at lambing sa nakaraang taon. Pinag-isipan ko ang tungkol sa ating engagement, kung ano ang ibig sabihin ng kasal. Okay, dahan-dahan siyang umupo, ang pagod ay gumagapang sa kanyang ekspresyon. Ano ang tungkol dito? Sa tingin ko hindi tayo para sa isa't isa. Ang kasinungalingan ay parang lason sa aking bibig. Magkaiba ang gusto natin sa buhay. Tinitigan ako ni Julian ng matagal, ang pagkalito at sakit ay nag-aaway sa kanyang mukha. Anong pinagsasabi mo, Marina? Pinlano natin ang lahat ng magkasama. Pareho ang gusto natin. Hindi pareho. Inalis ko ang singsing sa aking daliri, ang metal ay madaling dumula sa aking buko. Maluwag ito kamakailan, marahil dahil masyado akong kinakabahan para kumain ng marami mula nang matuklasan ang pagbubuntis. Napagtanto ko na hindi ako bagay sa iyong mundo, sa mga country club, sa mga social expectation, sa pressure na maging isang taong hindi ako. Gusto ko ng mas simple. Kung gayon magkakaroon tayo ng mas simple, agad na sabi ni Julian, inabot ang aking mga kamay. Marina, wala akong pakialam sa lahat ng iyon. Maaari tayong mabuhay kahit paano mo gusto. Inalis ko ang aking mga kamay bago pa mapahina ng kanyang hawak ang aking determinasyon. Hindi lang ito tungkol sa kung paano tayo mabubuhay. Tungkol ito sa kung sino tayo. Mamana mo ang negosyo ng iyong pamilya balang araw. Kakailanganin mo ng asawang kayang suportahan ang mundong iyon na nakakaintindi nito. Hindi ako ang taong iyon. Ikaw mismo ang taong iyon, iginiit ni Julian, tumataas ang kanyang boses sa desperasyon. Matalino ka, maganda, mabait. Ikaw ang lahat ng gusto ko sa isang asawa, sa isang partner. Marina, saan nanggagaling ito? Noong nakaraang linggo, excited ka sa pagtingin ng mga apartment para sa susunod na taon. Ano ang nagbago? Lahat. Gusto kong sabihin na nagbago ang lahat ng ipakita sa akin ng iyong ama kung ano ang kayang gawin ng iyong pamilya. Nang mapagtanto ko na hindi sapat ang pagmamahal sa iyo para protektahan ang batang lumalaki sa loob ko. Sa halip, inilagay ko ang emerald ring sa mesa sa pagitan namin. Ang maliit na pag-click ng metal sa kahoy ay parang putok ng baril sa tahimik na coffee shop. Ibinabalik ko ang iyong singsing. Tinitigan ni Julian ang singsing na parang isang makamandag na ahas. Hindi, Marina. Baliw to, ano man ang problema, kaya nating ayusin. Mahal natin ang isa't isa. Hindi laging sapat ang pag-ibig, mahinang sabi ko, kinasusuklaman ang sarili ko sa katotohanan sa mga salitang iyon. Sapat ito para sa atin, matapang na sabi ni Julian. Kailangan. Tumayo ako bago pa ako mawala ng lakas ng loob. Paumanhin, Julian. Talagang paumanhin. Ngunit ito ang pinakamabuti. Ang pinakamabuti. Tumayo si Julian, ang kanyang upuan ay kumaluskos sa sahig. Paano naging pinakamabuti ang paghihiwalay? Marina, kausapin mo ako. Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyayari. Sa isang kahilahilakbot na sandali, halos ginawa ko. Halos sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga banta ng kanyang ama, tungkol sa pagbubuntis, tungkol sa imposibleng pagpili na pinipilit kong gawin. Ngunit umalinggaw sa aking isipan ang babala ni Charles Borromeo. Hindi kailanman patatawarin ni Julian ang kanyang sarili sa pagsira sa aking hinaharap at hindi ko kailanman patatawarin ang aking sarili sa pagsira sa kanya. Paalam, Julian, bulong ko at tinalikuran ang tanging lalaking minahal ko. 3 linggo pagkatapos, nawala ang sanggol.
Mag-isa ako nang mangyari ito, sumasakit ang tiyan at nagdurugo sa aking maliit na dorm room sa isang maulan na Huwebes ng umaga. Nang makarating ako sa campus health center, tapos na ang lahat. 8 linggo ng pagbubuntis na natapos ng mabilis at tahimik tulad ng pagsisimula nito. Nangyayari ang mga ganitong bagay minsan, malumanay na sabi ng doktor, madalas sa unang trimester. Hindi ito nangangahulugang may mali sa iyo, o hindi ka na magkakaroon ng malusog na pagbubuntis sa hinaharap. Ngunit alam ko ang katotohanan. Isinakripisyo ko ang aking relasyon kay Julian upang protektahan ang isang batang nawala na. Sinira ko ang aming pag-ibig para sa wala. Sinubukan ni Julian na makipag-ugnayan sa akin sa mga linggong iyon, nag-iiwan ng mga mensahe na hindi ko sinasagot, nagpapakita sa mga lugar na alam niyang pupuntahan ko. Iniwasan ko siya na may kasanayan ng isang taong masyadong wasak ang puso para ipagsapalaran ang karagdagang pagkasira. Sa kalaunan, tumigil siya sa pagsubok. Sa kalaunan, nagtapos siya at lumipat. At hindi ko na siya muling nakita hanggang ngayong gabi. 6 na buwan pagkatapos ng aming breakup, inalok ako ni Fidel Morrison na pakasalan siya. Si Fidel ay isang business acquaintance ng aking ama, 12 taon na mas matanda sa akin, at walang pagkakatulad kay Julian sa anumang paraan. Siya ay matatag, predictable, ganap na ligtas. Nang sumagot ako ng hindi dahil mahal ko siya. Ito ay dahil pagod na akong mag-isa sa aking kalungkutan, pagod na sa pagtingin sa singsing ng lola ni Julian tuwing gabi bago matulog. Akala ko matututunan kong mahalin si Fidel. Akala ko sapat na ang kaligtasan at seguridad upang bumuo ng isang buhay. Nagkamali ako tungkol doon, tulad ng nagkamali ako sa maraming bagay. Ngayon, 25 taon na ang lumipas, nakaupo ako sa silid-tulugan ng bahay na binili ni Fidel upang ipakita ang kanyang tagumpay, hawak ang business card ni Julian at ang singsing ng kanyang lola, at nagtataka kung totoo ang mga pangalawang pagkakataon o malupit na biro lamang ng universo sa mga taong nawalan na ng lahat ng mahalaga. Bukas, kailangan kong magpasya kung tatawagan ang numero sa puting card na iyon. Kung bubuksan ang isang pinto na isinara ko 3 dekada na ang nakalipas noong ako ay bata at buntis at takot na maniwala na hindi sulit ipaglaban ang pag-ibig. Ang tanong ay kung sapat ba akong matapang ngayon upang tuklasin kung ano ang maaaring naiba kung pinili kong lumaban sa halip na tumakbo. 3 gabing walang tulog akong nakatitig sa business card ni Julian bago ko nahanap ang lakas ng loob na tumawag. Sa tuwing kukunin ko ang telepono, umalingaw sa aking isipan ang boses ni Fidel, kasama ang lahat ng dahilan kung bakit hindi ko dapat gawin. Lahat ng paraan kung paano nito sisirain ang maingat na itinayong buhay na aming binuo. Ngunit habang nakahiga sa 3:00 ng umaga, napagtanto ko na ang maingat na itinayo ay isa lamang paraan ng pagsasabing ganap na hungkag. Noong Huwebes ng umaga, maagang umalis si Fidel para sa isang golf meeting kasama ang mga potensyal na investor. Mga desperadong lalaki na tulad niya na sinusubukang iligtas ang mga lumulubog na negosyo gamit ang mga handshake at mga peking pangako. Hinintay ko hanggang sa marinig kong umalis ang kanyang sasakyan bago ako pumunta sa telepono sa kusina, nanginginig. Ang aking mga kamay habang idinadial ang numerong naka-emboss sa pilak sa puting card na iyon. Borromeo Industries, opisina ni Eve Borromeo, sagot ng isang profesional na babaeng boses. Ito si G. Natigilan ako, napagtanto na hindi ko alam kung paano ipakilala ang aking sarili. Hindi na ako ang college girlfriend ni Julian. Hindi na ako ang kanyang nawawalang pag-ibig. Asawa ako ni Fidel Morrison, tumatawag sa isang lalaking nagpahayag ng kanyang nararamdaman sa harap ng isang ballroom na puno ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa Maynila. Ito si Marina Morrison. Pinatatawag ako ni Amy Borromeo. Mayroong isang maikling katahimikan. Pagkatapos ay naging mas mainit ang boses. Siyempre, DeVras Morrison. Hinihintay na ni Elvis Borromeo ang iyong tawag. Maaari po ba kayong maghintay sandali? Ang paghihintay ay parang walang hanggan. Hinawakan ko ang telepono nang mahigpit na namuti ang aking mga buko, nakikinig sa classical music na nagpapaalala sa akin ng mga konsyerto na pinupuntahan namin ni Julian noong kami ay mga estudyante pa. Ipinakilala niya sa akin sina Mozart at Beethoven, nakaupo sa tabi ko sa University Auditorium at pinapanood ang aking mukha habang natutuklasan ko ang kagandahan ng mga symphony na hindi ko kailanman nagkaroon ng pagkakataong marinig noon. Marina,
dumating ang kanyang boses sa linya na parang isang haplos, sa parehong paraan na dati niyang sinasabi ang aking pangalan kapag kami ay mag-isa sa kanyang apartment, magkayakap at nag-uusap tungkol sa aming hinaharap. Salamat sa pagtawag. Halos hindi ko ginawa pag-amin ko, nagulat sa aking katapatan. Hindi ako sigurado kung ito ay matalino. Walang kinalaman ang pagiging matalino dito, malumanay na sabi ni Julian. May mga bagay na kinakailangan lang. Maaari ba kitang makita para sa kape? Sa isang lugar kung saan tayo makakapag-usap ng walang abala. Naintindihan ko ang kanyang ibig sabihin. Sa isang lugar kung saan hindi kami mahahanap ni Fidel. Hindi gagawa ng isa pang eksena tulad ng sa gala. Mayroong isang maliit na cave sa katipunan, ang Blue Moon. Alam mo ba iyon? Hahanapin ko. Maaari ka bang pumunta doon sa loob ng 1 oras? 1 oras? 60 minuto upang magpasya kung sapat ba akong matapang na makita siyang muli na umupo sa tapat niya at pakinggan ang anumang kailangan niyang sabihin. 60 minuto upang pumili sa pagitan ng buhay na alam ko at ng posibilidad ng isang bagay na akala ko ay nawala na magpakailanman. Pupunta ako, sabi ko at ibinaba ang telepono bago pa ako magbago ng isip. Ang Blue Moon Cave ay nakatago sa pagitan ng isang bookstore at isang vintage clothing shop. Ang uri ng lugar kung saan ang mga artista at estudyante ay nag-aalaga ng isang tasa ng kape sa loob ng maraming oras habang gumagawa ng mga nobela o nag-aaral para sa mga pagsusulit. Natuklasan ko ito maraming taon na ang nakalipas sa isa sa aking mga bihirang solo outing. At pumupunta ako dito minsan kapag masyadong nakakasakal ang kontrol ni Fidel. Kapag kailangan kong alalahanin na mayroong isang mundo sa labas ng aming bahay na may marmol na sahig kung saan ang mga tao ay malayang tumatawa at nag-uusap tungkol sa mga ideya sa halip na mga stock portfolio. Dumating ako 15 minuto ng maaga at pumili ng isang mesa sa likod na sulok kung saan ang mga anino mula sa mga exposed na brick wall ay magbibigay ng ilang privacy. Ang cave ay amoy roasted coffee beans at cinnamon pastries, at ang mahinang bulungan ng pag-uusap ay lumikha ng isang kokoon ng anonymity. Nag-order ako ng isang latte na hindi ko gusto at pinanood ang pinto. Ang aking puso ay kumakabog sa aking mga tadyang na parang isang nakakulong na ibon. Dumating si Julian eksakto sa oras, tinitingnan ang silid hanggang sa matagpuan ng kanyang mga mata ang akin. Mukha siyang naiba sa liwanag ng araw na dumadaloy sa mga bintana ng cave. Mas matanda, ngunit mas malaki rin. Ang binatang minahal ko ay lumaki na mensyadi isang lalaking nag-uutos ng atensyon, ang hindi ito hinihingi na nagsusuot ng otoridad na parang isang well-tailored na suit. Ngunit nang ngumiti siya sa akin, talagang ngumiti sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon sa gala, nakita ko ang mga bakas ng 22 taong gulang na nag-propose sa akin sa tabi ng isang lawa sa campus. Ang ganda mo, sabi niya habang umupo sa tapat ko, at naramdaman kong uminit ang aking mga pisngi. Hindi ako tinawag ni Fidel na maganda sa loob ng maraming taon. Maganda, marahil kapag angkop ang aking suot para sa isa sa kanyang mga business function. Katanggap-tanggap, presentable, hindi kailanman maganda. Mukha kang matagumpay, sagot ko, inililihis ang papuri dahil hindi ko na alam kung paano ito tanggapin. Bahagyang kumupas ang ngiti ni Julian. Ang tagumpay ay hindi pareho sa kaligayahan, Marina. Natutunan ko iyon sa mahirap na paraan. Lumitaw ang isang waitress upang kunin ang order ni Julian. Black coffee, sa parehong paraan na dati niyang iniinom noong kolehiyo kapag kami ay nagpupuyat na magkasamang nag-aaral. Pagkatapos niyang umalis, isang awkward na katahimikan ang namagitan sa amin, puno ng 30 taon ng hindi nasabing mga salita at hindi nasagot na mga tanong. Bakit ka umalis? Tanong ni Julian sa wakas, ang kanyang boses ay tahimik ngunit direkta. Ang totoong dahilan, hindi ang kwento tungkol sa pagkakaiba ng gusto natin. Hindi ko kailanman pinaniwalaan iyon kahit isang segundo. Inensayo ko ang pag-uusap na ito sa aking isipan sa loob ng 3 araw. Sinusubukang humanap ng mga salitang magpapaliwanag ng hindi naglalabas ng masyadong maraming impormasyon. Ngunit habang nakaupo sa tapat niya, nakikita ang sakit na nabubuhay pa rin sa kanyang madilim na mga mata pagkatapos ng lahat ng mga taon, natagpuan ko ang aking sarili na sinasabi sa kanya ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga banta ng kanyang ama, tungkol sa pagpupulong sa malamig na opisina sa downtown kung saan inilatag ni Charles Borromeo kung paano niya sisirain ang aming mga hinaharap kung hindi ako aalis.
Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis na itinago ko sa lahat, tungkol sa pagkawala ng sanggol 3 linggo pagkatapos ng aming breakup, tungkol sa pagpapakasal kay Fidel dahil pagod na akong mag-isa sa aking kalungkutan. Nakinig si Julian nang hindi sumasabad, ang kanyang mukha ay namumutla sa bawat revelasyon. Nang matapos ako, nakaupo siya sa nakatulalang katahimikan sa loob ng mahabang sandali, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa maliit na mesa ng cave. Binalaan ka ng aking ama, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay nakamamatay na tahimik. At buntis ka sa aking anak. Tumango ako, hindi kayang pagkatiwalaan ang aking boses. Diyos ko, Marina. Pinatakbo ni Julian ang parehong kamay sa kanyang buhok, isang kilos na naaalala ko mula sa kanya kapag siya ay overwhelmed o frustrated. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi ka lumapit sa akin? Dahil ako ay 22 at takot na takot, sabi ko, ang aking boses ay halos isang bulong. Dahil kinumbinsi ako ng iyong ama na ang pagmamahal sa iyo ay sisira sa ating dalawa. Dahil akala ko pinoprotektahan kita. Pinoprotektahan ako. Tumawa si Julian. Ngunit walang katatawanan dito. Pinoprotektahan mo ako sa pamamagitan ng pagsira sa aking puso at pagkawala sa aking buhay. Pinoprotektahan mo ako sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa akin sa loob ng 30 taon na hindi ako sapat para panatilihin ka. Ang sakit sa kanyang boses ay hindi makayanan. Inabot ko ang kanyang nakakuyom na kamao, tinakpan ito ng aking kamay. Julian, pasensya na. Akala ko ginagawa ko ang tama. Ikinot niya ang kanyang kamay, hinuli ang aking mga daliri. Ang kanyang hawak ay mainit at pamilyar kahit na pagkatapos ng 3 dekada. Namatay ang aking ama 5 taon na ang nakalipas, mahinang sabi niya. Ginugol ko ang huling 15 taon ng kanyang buhay sa pagsisikap na makuha ang kanyang pag-apruba, na patunayan na kaya kong bumuo ng isang bagay nang walang tulong niya. Hindi ko alam ang tungkol sa mga banta. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya sa iyo. Hindi na mahalaga ngayon, sabi ko, kahit na pareho naming alam na kasinungalingan iyon. Mas mahalaga ito kaysa dati dahil ang pag-unawa sa nakaraan ay ang tanging paraan upang maintindihan ang kasalukuyan. Mahalaga ito sa akin, matatag na sabi ni Julian. Mahalaga ito dahil kailangan mong malaman na hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo. Hindi noong umalis ka. Hindi noong nagpakasal ka kay Fidel. Hindi noong nagpakasal ako kay Catherine dahil iginiit ng aking mga magulang na kailangan ko ng isang angkop na asawa para sa mga appearances. Hinanap kita, Marina. Sa loob ng maraming taon, kumuha ako ng mga investigador, sinundan ang mga lead na walang patutunguhan. Hindi ako nawala ng pag-asa na balang araw ay mahahanap kitang muli. Nanikip ang aking dibdib sa sakit ng kanyang pag-amin. Julian ni. Nag-divorce kami ni Catherine 3 taon na ang nakalipas, pagpapatuloy niya. Amicable, walang anak, walang tunay na pag-ibig na nawala sa alinmang panig. Pareho naming alam na nagpakasal kami sa maling dahilan. At noong nakaraang buwan, sa wakas ay natagpuan kita. Natunto ng aking mga investigador ang iyong mga talaan sa kasal, ang iyong address. Plano kong lapitan ka ng maingat, diplomatiko. Hindi ko inakala na papasok ako sa gala na iyon at makikita kang nakatayo doon na parang isang panaginip. Ang bigat ng kanyang mga salita ay namagitan sa amin na parang isang pangako at isang banta. Natagpuan niya ako, nagpaplanong makipag-ugnayan sa akin, naghahanap sa loob ng 30 taon. Ang buhay na binuo ko kasama si Fidel, ang maingat na pinananatiling routine ng aming pagsasama, ang kaligtasan na akala ko kailangan ko, lahat ng ito ay biglang naging marupok na parang tissue paper. Anong mangyayari ngayon, tanong ko, kahit natakot ako sa sagot. Humigpit ang pagkakahawak ni Julian sa aking kamay. Depende iyan sa iyo. Alam kong kasal ka. Alam kong komplikado ito. Ngunit Marina, alam ko rin na ang mayroon tayo ay totoo, at sa tingin ko hindi ito kailanman namatay. Hindi para sa akin at sa tingin ko hindi rin para sa iyo. Tama siya at pareho naming alam iyon. Habang nakaupo sa tapat niya sa maliit na cave na iyon, nararamdaman ko ang paghila sa pagitan namin ng kasing lakas noong kami ay 22 at naniniwala na kayang talunin ng pag-ibig ang lahat. Ngunit hindi na ako 22. Ako ay 57 at kasal sa isang lalaking kumokontrol sa bawat aspeto ng aking buhay na hindi ako hahayaang umalis ng walang laban.
Hindi ako bibigyan ni Fidel ng divorce, mahinang sabi ko. Hindi ng kusa. Tinitingnan niya ako bilang isang pag-aari, hindi isang tao. At kailangan niya ang aking pagsunod upang mapanatili ang kanyang imahe, lalo na ngayong hirap ang kanyang negosyo. Kung gayon, huwag kang humingi ng pahintulot sa kanya, simpleng sabi ni Julian. Iwanan mo siya. Pumasok ka sa akin. Sisiguraduhin kong protektado ka financially at legally. Ang alok ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin, nakatutukso at nakakatakot ng pantay. Ang isang trabaho ay magbibigay sa akin ng kalayaan, isang paraan upang suportahan ang aking sarili ng walang buwanang allowance ni Fidel. Ang pagtatrabaho para kay Julian ay magbibigay sa akin ng dahilan upang makita siya araw-araw, upang muling itayo ang anumang koneksyon na umiiral pa rin sa pagitan namin. Ngunit mangangahulugan din ito ng digmaan kay Fidel na makikita ang aking pagtatrabaho kay Julian bilang ang pinakahuling pagtataksil. Kailangan ko ng oras para mag-isip, sabi ko, kahit na isang bahagi sa akin ay gustong sabihin agad ng T. Gustong lumabas sa cave na iyon at pumasok sa isang bagong buhay nang hindi tumitingin pabalik. Tumango si Julian, laging naunawaan. Kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo. Ngunit Marina, kinuha niya ang isa pang business card. Ito ay may personal na cellphone number na nakasulat sa likod. Huwag kang mawala sa akin ulit. Ano man ang iyong maging desisyon, huwag kang basta-basta mawala. Hindi ko na kayang pagdaanan iyon muli. Kinuha ko ang card, muling nagdikit ang aming mga daliri. Hindi ako mawawala, pangako ko at tinotoo ito. Naupo kami sa komportableng katahimikan sa loob ng ilang minuto pa, umiinom ng kape na lumamig na habang hinuhukay namin ang mga guho ng aming nakaraan. Nang sa wakas ay tumayo si Julian para umalis, yumuko siya at hinalikan ang aking pisngi. Sa parehong paraan na dati niyang ginagawa noong kami ay mga estudyante pa at inihahatid niya ako pabalik sa aking dorm pagkatapos ng mahabang study session sa library. Hihintayin kita, malumanay niyang sabi, gaano man katagal. Pinanood ko siyang umalis, ang lalaking ito na minahal ako sa loob ng 30 taon nang hindi alam kung bakit ko siya iniwan. Biglang naging walang laman ang cave nang wala siya, na parang nawala ang lahat ng ilaw sa silid. Naupo akong mag-isa kasama ang aking malamig na kape at sinubukang isipin kung ano ang magiging hitsura ng aking buhay kung sapat akong matapang na piliin ang pag-ibig kaysa sa kaligtasan, ang posibilidad kaysa sa routine. Ang biyahe pa uwi ay isang malabong halo ng trapiko sa Maynila at nag-uunahang mga isipan. Itinago ko ang business card ni Julian sa aking pitaka sa tabi ng unang ibinigay niya sa akin sa gala. At nararamdaman ko sila doon na parang isang lihim na tibok ng puso. Nang pumasok ako sa aming driveway, halos kumbinsido na ako sa aking sarili na kaya kong gawin ito, na kaya kong sabihin kay Fidel na aalis na ako, na kukuha ako ng trabaho sa kumpanya ni Julian, natapos na ang aming pagsasama. Ngunit naghihintay si Fidel sa akin sa kusina nang pumasok ako sa pinto, at isang tingin sa kanyang mukha ay nagsabi sa akin na ang aking desisyon ay maaaring hindi sa akin gawin. Saan ka galing? Tanong niya, ang kanyang boses ay matalas sa hinala at halos hindi mapigilang galit. Nagkape ako, maingat kong sinabi, isinabit ang aking pitaka sa kawit sa tabi ng pinto at sinusubukang magpakita ng kaswal na inosente. Kailangan ko lang lumabas ng bahay sandali. Kape, inulit ni Fidel ang salita na parang isang dayuhang konsepto. Sa loob ng 3 oras. Mas matagal akong nawala kaysa sa inaasahan ko. Iba ang takbo ng oras kapag hinuhukay mo ang 30 taon ng nakabaong damdamin, sinusubukang intindihin ang mga pagpiling humubog sa iyong buong buhay bilang adulto. Nag-errand din ako pagkatapos, mahusay kong pagsisinungaling. Groceries, dry cleaning, mga karaniwang bagay. Lumapit si Fidel, ang kanyang kulay abo na mga mata ay tinitingnan ang aking mukha para sa mga senyales ng panlilinlang. Groceries, sabi niya. Kung gayon, nasaan sila? Nanlamig ang aking tiyan. Masyado akong abala sa mga iniisip tungkol kay Julian, masyadong na-overwhelm sa aming pag-uusap kaya't dire-diretso akong umuwi nang hindi humihinto kahit saan. Nakalimutan kong kunin. Nadidistract ako, iniisip ang ibang bagay. Anong ibang bagay? Ang boses ni Fidel ay mapanganib na tahimik ngayon, ang tono na ginagamit niya kapag sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang galit sa publiko. Ano ang maaaring napakahalaga na nakalimutan mong gawin ang tanging bagay na sinabi mong gagawin mo? Nakikita kong papalapit ang bitad.
Nararamdaman ko ang hinala ni Fidel na nagiging isang bagay na mas mapanganib. Palagi siyang seloso, mapag-angkin. Ngunit ang pagkikita namin ni Julian sa gala ay nag-trigger ng isang bagay na primal sa kanya. Alam niyang nawawalan siya ng kontrol, at ang isang lalaking tulad ni Fidel ay gagawin ang lahat upang mapanatili ang kanyang pagkakahawak sa itinuturing niyang pag-aari. Wala namang mahalaga, mahinang sabi ko, kinasusuklaman ang sarili ko sa pamilyar na pagsuko. Pasensya na. Lalabas ulit ako at kukunin ang groceries ngayon. Hindi. Hinawakan ni Fidel ang aking braso, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa aking laman ng sapat na malakas para mag-iwan ng mga pasa. Hindi ka aalis kahit saan. Hindi ngayon. Hindi bukas. Hanggang sa malaman ko kung ano ang nangyayari sa iyo at kay Julian Borromeo. Sa isang sandali, nagkatinginan kami sa kusinang may marmol na sahig ng bahay na binili ni Fidel upang ipakita ang kanyang tagumpay. Nakikita ko ang aking refleksyon sa kanyang mga mata, at ang nakikita ko doon ay hindi isang asawa o isang partner o kahit isang tao. Ang nakikita ko ay isang pag-aari na naglakas loob na magkaroon ng sariling kalooban, at si Fidel Morrison ay hindi kailanman naging uri ng lalaki na nagpaparaya sa pagsuway. Doon ko nalaman ng may malinaw na kalinawan na ang pagpili kay Julian ay hindi lang tungkol sa pag-ibig o mga pangalawang pagkakataon o pagpapagaling ng mga lumang sugat. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Dahil ang pananatili kay Fidel ay dahan-dahang papatayin ang bawat bahagi sa akin na buhay pa, at naibigay ko na sa kanya ang 25 taon ng aking buhay. Humigpit ang pagkakahawak ni Fidel sa aking braso hanggang sa napangiwi ako, at may nakita akong kumislap sa kanyang mukha. Kasiyahan sa aking sakit. Ito ay isang tingin na nakita ko na dati, kahit na lagi kong sinasabi sa sarili ko na iniisip ko lang ito. Si Fidel Morrison ay nalulugod sa aking discomfort, sa aking pagsunod, sa mga maliliit na paraan na maipapakita niya ang kanyang kapangyarihan sa akin. Bitawan mo ako, mahinang sabi ko, sinusubukan ang tubig ng paghihimagsik sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon. O ano? Ang ngiti ni Fidel ay malamig, mandaragit. Tatawagan mo ang boyfriend mo. Tatakbo ka kay Julian Borromeo at sasabihin sa kanya kung gaano kasama ang iyong asawa. Ang pangutya sa kanyang boses ay idinisenyo upang maramdaman kong hangal, parang bata, na parang ang aking nararamdaman ay isang katawa-tawang pantasya lamang. Ito ay isang teknik na kanyang pinagbuti sa loob ng maraming taon, pagwawalang bahala, pagmamaliit at pagkontrol. Ngunit may nagbago sa akin mula nang umupo sa tapat ni Julian sa cave na iyon. Mula nang malaman ang katotohanan kung bakit nawasak ang aming pag-ibig. Bitawan mo ako, inulit ko, mas malakas ang aking boses sa pagkakataong ito. Pinag-aralan ni Fidel ang aking mukha ng matagal, pagkatapos ay binitawan ang aking braso ng maisapat na lakas para matumba ako paatras. Sa tingin mo in love ka, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. 70 taong gulang at kumikilos na parang isang teenager sa kanyang unang crush. Nakakaawa, Marina. Tunay na nakakaawa. Kinuskus ko ang mga pulang marka na iniwan ng kanyang mga daliri sa aking braso, mga markang magiging mga lilang pa sa bukas. Ang nakakaawa ay isang lalaking kailangang saktan ang kanyang asawa para maramdaman na makapangyarihan. Lumabas ang mga salita bago ko pa mapigilan at nakita kong namutla sa galit ang mukha ni Fidel. Sa loob ng 25 taon ng pagsasama, hindi ko siya kailanman kinausap ng ganoon, hindi kailanman hinamon ang kanyang otoridad ng direkta. Pareho naming alam na may pangunahing nagbago sa pagitan namin at walang babalikan sa maingat na sayaw ng pangingibabaw at pagsuko na nagtakda sa aming relasyon. Gusto mong malaman ang tungkol sa nakakaawa, sabi ni Fidel, ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa nakakaawa. Ginugo ni Julian Borromeo ang 30 taon sa paghahanap sa iyo. 30 taon ng mga pribadong investigador at mga peking lead at desperadong paghahanap. At alam mo ba kung ano ang tunay na nakakaawa? Alam ko kung nasaan ka sa buong panahon. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Ano? Tumawa si Fidel, isang tunog na walang anumang init o katatawanan. Narinig mo ako. Alam kong hinahanap ka ni Julian. Alam ko ang tungkol sa mga investigador, sa mga pagtatanong, sa mga background check. Siniguro kong lahat ng trail ay lumamig. Lahat ng lead ay walang patutunguhan.
Pinrotektahan kita sa kanya, Marina. Pinanatili ko siyang malayo sa ating pagsasama, sa ating buhay. Tinitigan ko ang aking asawa, ang lalaking ito na kasama ko sa loob ng isang kapat ng isang siglo, at napagtanto kong hindi ko siya kilala. Ikaw, alam mong hinahanap niya ako. Siyempre alam ko. Si Julian Borromeo ay hindi eksaktong banayad sa anumang ginagawa niya. Pera ang nagpapatakbo ng mundo, sweetheart, at ang kanyang mga investigador ay hindi partikular na maingat sa kanilang mga pagtatanong. Inayos ni Fidel ang kanyang kurbata, isang kilos na karaniwang nagpapahiwatig ng kanyang pagbabalik sa sibilisadong pag-ugali, ngunit nanatiling malamig at mapanuri ang kanyang mga mata. Ang unang pagtatanong ay dumating mga 6 na buwan pagkatapos nating ikasal. Isang pribadong detective na tumatawag at nagtatanong tungkol sa iyo. Hindi gaanong mahirap alamin kung sino ang nasa likod nito. Naramdaman kong nanghina ang aking mga binti at hinawakan ko ang gilid ng kitchen counter para sa suporta. Hindi mo sinabi sa akin. Bakit ko sasabihin sa iyo? Para makabalik ka sa iyong college boyfriend. Para sirain mo ang ating pagsasama para sa isang romantikong pantasya. Yumiling si Fidel. Pinrotektahan ko ang ating relasyon, Marina. Pinrotektahan kita sa paggawa ng isang terrible mistake. Pinrotektahan mo ang iyong sarili, sabi ko, ang pag-unawa ay bumuhos sa akin na parang yelo. Alam mo na kung mahahanap ako ni Julian, kung sasabihin niya sa akin ang katotohanan kung bakit kami naghiwalay, iiwanan kita. Ang ngiti ni Fidel ay kasing talas ng isang talim. At gagawin mo ba? Kung nagpakita si Julian sa ating pintuan 0 taon na ang nakalipas, 20 taon na ang nakalipas, iiwanan mo ba ako para sa kanya? Ang tapat na sagot ay at pareho naming alam iyon. Kahit sa kalaliman ng aking kalungkutan kay Fidel, kahit sa mga taon na ang aming pagsasama ay parang isang sentensya sa bilangguan na aking pinagsisilbihan para sa mga krimen na hindi ko naaalala, iiwanan ko siya para kay Julian ng walang pag-aalinlangan. Alam iyon ni Fidel, umasa sa aking kamangmangan upang panatilihin akong nakakulong. Paano, tanong ko, ang aking boses ay halos isang bulong. Paano mo pinigilan ang mga investigador? Pera, karamihan. Mga suhol, peking impormasyon, mga dead end. Nakakagulat kung ano ang gagawin ng mga tao para sa tamang presyo. Nagsalin si Fidel ng isang baso ng scotch mula sa bote na itinatago niya sa kitchen counter. Ang kanyang mga kilos ay kaswal at walang pakialam, na parang pinag-uusapan namin ang panahon sa halip na 30 taon ng sistematikong manipulasyon. May mga koneksyon din ako, Marina. Mga business associate na may utang na loob sa akin, na kayang magpawalang sala ng mga problema para sa tamang konsiderasyon. Inisip ko si Julian na nakaupo sa tapat ko sa cave na iyon, sinasabi sa akin kung paano siya naghanap sa loob ng maraming taon, kung paano siya hindi nawala ng pag-asa na mahanap ako. Lahat ng mga taon ng investigasyon, ng pagsunod sa mga lead na walang patutunguhan, ng pagkuha ng mga detective na nagpapakain sa kanya ng peking impormasyon dahil binabayaran sila ng aking asawa para magsinungaling. Sinira mo rin ang kanyang buhay na pagtanto ko ng mailumalagong takot. Hindi mo lang siya inilayo sa akin. Pinahirapan mo siya sa loob ng 30 taon, pinapaniwala siyang ayaw kong mahanap. Iniligtas ko ang kanyang buhay, malamig na pagtatama ni Fidel. Si Julian Borromeo ay obsessed sa iyo, Marina. Ganap na obsessed. Kung hindi ako nakialam, sasayangin niya ang kanyang buong hinaharap sa paghabol sa isang babaeng naka-move on na, pumili na ng ibang landas. Hindi kita pinili, sabi ko, ang katotohanan ay lumabas na parang lason mula sa isang lumang sugat. Nasiyahan ako sa iyo. Nagpakasal ako sa iyo dahil wasak ako at nag-iisa at akala ko hindi ako karapat-dapat sa mas mahusay. Ngunit hindi kita pinili, Fidel. Hindi talaga. Sa unang pagkakataon sa aming pag-uusap, mukhang tunay na nasaktan si Fidel. Hindi galit o mapanuri o controlling, ngunit talagang nasugatan ng aking mga salita. 25 taon ng pagsasama, mahinang sabi niya. 25 taon ng pagbibigay sa iyo, pagprotekta sa iyo, pagbibigay sa iyo ng lahat ng maaaring kailanganin mo. At ito ang nakukuha ko bilang kapalit. Paghamak. Tinatawag mo itong pagbibigay, sabi ko, lumalakas ang aking boses sa bawat salita. Tinatawag ko itong pagbili ng pagsunod. Binigyan mo ako ng bahay at allowance at isang papel na gagampanan. Ngunit hindi mo ako binigyan ng pagpipilian.
Hindi mo ako binigyan ng kalayaan. Hindi mo man lang ako binigyan ng pangunahing respeto ng katapatan. Katapatan. Mapait na tumawa si Fidel. Gusto mo ng katapatan? Heto ang ilang katapatan para sa iyo. Hindi ka mahal ni Julian Borromeo, Marina. Mahal niya ang alaala mo, ang pantasya kung sino ka noong 22 ka pa. Hinahabol niya ang isang multo sa loob ng 30 taon. At kapag napagtanto niya na ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay hindi ang babaeng naaalala niya, mawawala siya ng kasing bilis ng paglitaw niya. Ang mga salita ay idinisenyo upang saktan, upang pagdudahan ko ang aking sarili kay Julian at sa posibilidad ng isang ibang buhay. Ngunit sa halip na pahinain ang aking determinasyon, lalo lamang itong pinalakas ng kalupitan ni Fidel dahil alam ko sa kaibuturan ng aking mga buto na mali siya. Hindi umibig si Julian sa aking 22 taong gulang na sarili muli sa gala na iyon. Tiningnan niya ako kung sino ako ngayon, 57 at pagod at may marka ng mga taon ng emosyonal na pang-aabuso, at sinabi pa rin niyang mahal niya ako. Mali ka, simpleng sabi ko. Mali ba ako? Hayaan mong tanungin kita, Marina. Kapag napagtanto ni Julian na hindi ka na ang matamis na college girl na naaalala niya, kapag nakita niya kung paano mo pinabayaan ang iyong sarili, kung paano ka naging eksaktong uri ng middle-aged na may bahay na hindi niya kailanman pipiliin para sa kanyang sarili, sa tingin mo ba ay gugustuhin ka pa rin niya? Tiningnan ko ang aking asawa, ang lalaking ito na gumugol ng 25 taon sa sistematikong pagsira sa aking tiwala sa sarili. At may naramdaman akong pumutok sa loob ko na parang isang mahigpit na kawad na sa wakas ay naputol sa ilalim ng sobrang pressure. Alam mo, Fidel, wala akong pakialam kung gusto ako ni Julian o hindi. Wala akong pakialam kung magbago ang isip niya bukas at magpasya kang tama sa lahat dahil kahit papaano binigyan niya ako ng pagpipilian. Kahit papaano inalok niya sa akin ang pagkakataong magpasya para sa aking sarili kung ano ang gusto ko sa halip na manipulahin at kontrolin ako sa pagsunod. Kinuha ko ang mga business card ni Julian mula sa aking pitaka, pareho, at inilagay ang mga ito sa kitchen counter sa pagitan namin na parang isang deklarasyon ng digmaan. Inalok ako ni Julian ng trabaho, financial independence, ang pagkakataong bumuo ng isang buhay na pag-aari ko, hindi ng isang lalaking nag-iisip na pag-aari niya ako. Nanatiling tahimik ang mukha ni Fidel. Hindi mo kukunin ang trabahong iyon. Kukunin ko. Hindi, Marina, hindi mo kukunin. Bumaba ang boses ni Fidel sa mapanganib na tahimik na tono na ginagamit niya kapag magbabanta siya. Dahil kung susubukan mong iwanan ako, kung susubukan mong pumasok kay Julian Borromeo o sa sinuman, sisirain kita financially. Sisiguraduhin kong wala kang makukuha sa anumang divorce settlement. Ipapako kita sa korte sa loob ng maraming taon hanggang sa masyado ka ng matanda at masyadong mahirap para magsimulang muli. Heto na. Ang katotohanan tungkol sa aming pagsasama ay inilatag. Hindi pag-ibig, hindi partnership, hindi man lang affection, pag-aari at kontrol lamang na sinusuportahan ng banta ng economic destruction. Hindi ako kailanman minahal ni Fidel. Kinolekta niya ako sa parehong paraan na kinokolekta niya ang mga mamahaling sining at mga vintage na alak bilang isang simbolo ng kanyang tagumpay at mabuting panlasa. Maaari mong subukan, sabi ko, nagulat sa kung gaano kalmado ang aking boses. Ngunit si Julian ay may mas maraming pera at mas mahuhusay na abogado kaysa sa iyo. At hindi tulad mo, hindi niya kailangang sirain ang mga tao para maramdaman na makapangyarihan. Ang pagbanggit sa superior na yaman ni Julian ay tumama kay Fidel na parang isang pisikal na suntok. Namula ang kanyang mukha at nakikita ko ang ugat sa kanyang sentido na pumipintig sa pinipigilang galit. Kinamumuhian ni Fidel Morrison na mapaalalahanan na siya ay bagong yaman na ang kanyang pera at status ay mga kamakailang nakuha na binuo sa leveraged debt at desperadong mga scheme. Kinakatawa ni Julian ang lahat ng hinahangad ni Fidel na maging ngunit hindi kailanman magiging. Lumang pera, tunay na kapangyarihan, tagumpay na hindi nakasalalay sa pagdurog sa ibang tao. Lumabas ka sa aking bahay, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay nanginginig sa halos hindi mapigilang galit. Masaya kong gagawin, sagot ko at umakyat sa hagdan para mag-impake ng aking mga gamit. Babalik ka, sigaw ni Fidel sa akin, sapat na malakas para umalinggaw ang kanyang boses sa mga marmol na sahig at malamig na pader ng bahay na hindi ko kailanman naramdamang tahanan.
Kapag napagtanto mong ayaw ni Julian sa isang 57 taong gulang na may bahay, kapag nalaman mong hindi ka mabubuhay sa totoong mundo nang walang nag-aalaga sa iyo, babalik ka ng gumagapang. At marahil kung magmamakaawa ka ng mabuti, pag-iisipan kong tanggapin ka pabalik. Natigilan ako sa hagdanan at tumingin pababa sa aking asawa ng 25 taon. Ang lalaking ito na sistematikong naghiwalay sa akin sa lahat ng mahal ko, na gumugol ng 3 dekada sa pagsisinungaling sa akin tungkol sa mga pagtatangka ni Julian na mahanap ako. Na tunay na naniniwala na masyado akong mahina at masyadong sira para umiral ng walang kontrol niya. Hindi, Fidel, mahinang sabi ko. Hindi ako babalik dahil anuman ang mangyari kay Julian, anuman ang mangyari sa trabaho o sa hinaharap o anuman, sa wakas ay naiintindihan ko ang isang mahalagang bagay. Mas gugustuhin kong mag-isa sa natitirang bahagi ng aking buhay kaysa gumugol ng isa pang araw kasama ang isang taong tinitingnan ako bilang isang pag-aari sa halip na isang tao. Habang paakyat ako sa hagdan para mag-impake ng aking mga damit, naririnig ko si Fidel sa likod ko, nakikipag-usap na sa telepono, ang kanyang boses ay tumataas at bumababa sa galit na paliwanag. Marahil ay tumatawag sa kanyang abogado o sa kanyang business manager o sa isa sa mga lalaking tumutulong sa kanya na mapanatili ang ilusyon ng tagumpay at pagiging kagalang-galang. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon, hindi ko pinakikinggan ang boses ni Fidel Morrison nang may takot o pagkabalisa o pangangailangang pasayahin. Pinakikinggan ko ito sa paraang pinakikinggan mo ang background noise. Isang bagay na hindi mahalaga na malapit ng maglaho ng tuluyan. Mayroon akong isang tawag na gagawin, isang trabahong tatanggapin, at isang buhay na babawiin. At nagsisimula na ito ngayon. Tinawagan ko si Julian mula sa aking sasakyan sa parking lot ng isang hotel sa Makati. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay mula sa komprontasyon kay Fidel. Ang araw ay lumulubog sa skyline ng Maynila. Pinipinturahan ang mga gusali sa mga kulay ng ginto at lila na nagpapaalala sa akin ng mga gabing ginugugol namin ni Julian sa pag-aaral ng magkasama sa campus ng universidad kapag ang hinaharap ay tila walang hanggan at ang pag-ibig ay sapat na malakas upang malampasan ang anumang balakid. Marina, sagot ni Julian sa unang ring na parang naghihintay siya sa telepono. Ayos ka lang ba? Mukhang malungkot ka. Iiwanan ko na siya, sabi ko na walang pasakalye, mas matatag ang aking boses kaysa sa nararamdaman ko. Fidel, iiwanan ko na siya ngayong gabi at gusto kong tanggapin ang iyong alok na trabaho. Mayroong isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay dumating ang boses ni Julian, mainit at tiyak. Nasaan ka? Sa Marriott sa Pasay. Hindi ko na maisip kung saan papupunta. Manatili ka dyan. Papunta na ako. 20 minuto pagkatapos, pinanood ko sa mga bintana ng lobby ng hotel habang humihinto ang itim na GMV ni Julian sa valet stand. Lumabas siya na nakasuot ng maong at isang simpleng kulay abo na sweater. Mas mukha siyang college boy na minahal ko kaysa sa makapangyarihang CE na nag-uutos sa mga boardroom at mga deal na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nang makita niya akong nakaupo sa isa sa mga leather na upuan sa lobby, nagliwanag ang kanyang mukha sa isang halo ng ginhawa at isang bagay na mas malalim. Pag-asa. Nasaktan ka ba? Tanong niya, umupo sa tabi ko at agad na napansin ang mga pasa sa aking braso kung saan ako hinawakan ni Fidel. Humigpit ang kanyang panga sa kontroladong galit. Pinagbuhatan ka ba niya ng kamay? Walang hindi ko kayang harapin, sabi ko, kahit na pareho naming alam na hindi iyon totoo. Ang pang-aabuso ni Fidel ay psikolohikal sa loob ng mahabang panahon, kaya't ang pisikal na bahagi ay parang isang natural na paglala, hindi isang nakakagulat na pag-alis sa kanyang karaniwang pag-ugali. Maingat na inabot ni Julian, dahan-dahang hinawakan ang mga lilang marka sa aking braso. Walang sinuman ang dapat magbuhat ng kamay sa iyo sa galit, Marina. Walang sinuman. Ang lambing sa kanyang boses, ang maingat na paraan ng pagsusuri niya sa mga pasa na parang mga sugat na kaya niyang pagalingin sa pamamagitan lamang ng lakas ng kalooban, ay nagpaluha sa aking mga mata. Nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam na tratuhin ng may tunay na pag-aalala, na may isang taong nagmamalasakit sa aking sakit sa halip na ituring itong kahinaan o melodrama. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari, mahinang sabi ni Julian. Kaya Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa revelasyon ni Fidel na alam niya ang tungkol sa paghahanap ni Julian sa loob ng 30 taon,
tungkol sa sistematikong pananabotahe sa bawat investigasyon, tungkol sa mga banta at manipulasyon na naghiwalay sa amin. Nakinig si Julian ng mailumalagong pagtataka at galit, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang naging malinaw ang buong lawak ng panlilinlang ni Fidel. 30 taon, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay magaspang sa emosyon. 30 taon ang pag-iisip kung iniisip mo pa rin ako, kung pinagsisihan mo ang pag-alis. 30 taon ng paniniwala na marahil hindi ako lumaban ng sapat para sa iyo, na marahil ay tumigil ka na talagang mahalin ako. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo, sabi ko, ang mga salita ay lumabas bago ko pa mapigilan. Hindi kahit isang araw sa loob ng 30 taon. Nagpakasal ako kay Fidel dahil wasak ako at nag-iisa, ngunit hindi ako tumigil sa pagdadala sa iyo sa aking puso. Lumingon si Julian sa akin, ang kanyang madilim na mga mata ay tinitingnan ang aking mukha. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng lahat ng panahong lumipas, ano ang gusto mo ngayon, Marina? Ito ang tanong na takot akong sagutin kahit sa aking sarili. Ano ang gusto ko mula sa imposibleng sitwasyong ito? Ang pangalawang pagkakataong ito na parang isang regalo at isang pagsubok na pinagsama. Gusto kong malaman kung sino ako kapag hindi ako natatakot, tapat kong sinabi. Gusto kong tuklasin kung ano ang magiging hitsura ng aking buhay kung ako ang gumagawa ng mga pagpili sa halip na may gumagawa nito para sa akin. At gusto kong malaman kung ang mayroon tayo ay sapat na totoo para mabuhay sa lahat ng nangyari sa atin. Ngumiti si Julian, ang unang tunay na ngiti na nakita ko mula sa kanya mula noong sandali ng pagkilala sa gala. Kung gayon, alamin natin ng magkasama. Kinabukasan, pumasok ako sa mga opisina ng Borromeo Industries bilang bagong Director of Community Relations ni Julian. Isang posisyon na partikular niyang nilikha para sa akin na gagamitin ang aking background sa literatura at edukasyon upang bumuo ng mga partnership sa mga lokal na paaralan at mga programa sa literacy. Ito ay isang makabuluhang trabaho, ang uri ng trabahong lagi kong pinapangarap. At ang sahod na inalok ni Julian ay higit pa sa buwanang allowance ni Fidel na pinarami ng 12. 100,000 kada linggo, sabi niya nang pag-usapan namin ang posisyon sa hapunan noong nakaraang gabi, kasama ang mga benepisyo, bakasyon, at kumpletong otonomiya sa iyong departamento. Gusto kong magkaroon ka ng financial independence, Marina. Gusto kong hindi ka na muling umasa sa kabutihang loob ng iba para sa iyong mga pangunahing pangangailangan. Ang pera ay higit pa sa inaakala kong kikitain. Sapat na para umupa ng sarili kong apartment, bumili ng sarili kong sasakyan, gumawa ng sarili kong mga pagpili kung paano gugulin ang aking oras at yaman. Ngunit higit pa sa kalayaang pinansyal, ang trabaho ay kumakatawan sa isang bagay na akala ko ay nawala na magpakailanman. Ang pagkakataong pahalagahan para sa aking isipan sa halip na sa aking pagsunod, ang aking mga ideya sa halip na sa aking katahimikan. Mainit akong tinanggap ng assistant ni Julian, si Rebecca, at binigyan ako ng tour sa mga opisina, ipinakilala ako sa mga department head at ipinaliwanag ang iba't ibang community outreach initiative ng kumpanya. Lahat ay profesional at palakaibigan, tinatrato ako bilang isang mahalagang kasamahan sa halip na personal na proyekto ng boss. Sa pagtatapos ng aking unang araw, mas naramdaman kong masigla at mailayunin kaysa sa mga dekada. Ngunit hindi pa tapos si Fidel sa kanyang mga pagtatangka na kontrolin ang salaysay. 3 araw sa aking bagong trabaho, tinawag ako ni Julian sa kanyang opisina na may malungkot na ekspresyon. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, isinara ang pinto sa likod ko. Busy si Fidel. Inabot niya sa akin ang isang legal na dokumento na puno ng mga opisyal na selyo at mapanirang pananalita. Idinemanda ako ni Fidel para sa alienation of affection na sinasabing sinadya ni Julian na makialam sa aming pagsasama at humihingi ng financial damages para sa pagkawasak ng aming relasyon. Ito ay isang archaic na legal na konsepto na bihirang gamitin sa mga modernong divorce proceeding, ngunit nakahanap si Fidel ng mga abogadong handang ituloy ito. Nag-file din siya ng injunction para i-freeze ang anumang joint assets hanggang sa ma-finalize ang divorce, pagpapatuloy ni Julian. Mga bank account, credit card, kahit na ang sasakyang minamaneho mo. Sinusubukan niyang putulin ang iyong access sa lahat. Napaupo ako sa upuan sa tapat ng mesa ni Julian, raramdaman ang pamilyar na bigat ng manipulasyon ni Fidel na bumabalot sa akin na parang isang nakakasakal na kumot. Kahit na
Sinusubukan kong takasan ang kanyang kontrol, nakakahanap siya ng mga bagong paraan para ikulong ako, mga bagong paraan para ipaalala sa akin ang aking pag-asa sa kanyang kabutihang loob. Gusto niyang bumalik ako ng gumagapang, mahinang sabi ko. Sa tingin niya kung kaya niya akong gawing desperado, takot, susuko ako at babalik sa kanya. Umupo si Julian sa gilid ng kanyang mesa, sapat na malapit para makita ko ang determinasyon na nag-aalab sa kanyang madilim na mga mata. Kung gayon hindi kanya kilala. Ngunit Marina, may iba pa. Isang bagay na maaaring magbago sa buong sitwasyon. Kumuha siya ng isa pang set ng mga dokumento. Ito ay may letterhead ng isang prestihiyosong law firm sa downtown. Pinagawa ko sa aking mga abogado ang ilang investigasyon sa mga business practice ni Fidel, partikular sa kanyang mga real estate investment sa nakaraang dekada. Lumalabas na ang iyong asawa ay naglalaro ng ilang napakapanganib na laro gamit ang pera ng ibang tao. Tiningnan ko ang mga papel, sinusubukang intindihin ang legal na wika at mga terminolohiyang pinansyal. Anong uri ng mga laro? Ang uri na maaaring magdala sa kanya sa federal prison, malungkot na sabi ni Julian. Ginagamit ni Fidel ang kanyang development company bilang isang shell para sa mga money laundering operation. Ang maruming pera mula sa iba't ibang pinagmulan ay ini-invest sa kanyang mga proyekto sa real estate. Lumalabas na malinis sa kabilang panig. Ang SBA ay nagtatayo ng kaso laban sa kanya sa loob ng maraming buwan. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Si Fidel, sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagkakamali, ay palaging tila isang lehitimong negosyante, kung hindi man isang partikular na matagumpay. Ang ideya na siya ay sangkot sa kriminal na aktibidad ay parang surreal, na parang natuklasan na ang lalaking kasama ko sa loob ng 25 taon ay isang estranghero pala. Gaano mo nakatagal alam ito, tanong ko. Pinaghihinalaan kong may mali sa kanyang mga pananalapi nang magsimula akong magsaliksik sa kanyang kumpanya para sa mga potensyal na kontrata, pag-amin ni Julian. Hindi nagtutugma ang mga numero. Questionable ang mga pinagkukunan ng pondo. Ngunit wala akong patunay hanggang sa magsimulang maghukay ang aking abogado. Tinitigan ko ang mga dokumento na unawaan ang mga implikasyon ng sinasabi sa akin ni Julian. Kung mahuhuli si Fidel para sa money laundering, mai-freeze ang kanyang mga asset, isasara ang kanyang negosyo, at magiging irrelevant ang anumang claim niya laban sa akin sa divorce. Ngunit nangangahulugan din ito na ang lalaking pinakasalan ko, gaano man kasama, ay isang kriminal na ginagamit ang aming tahanan at ang aming pagsasama bilang takip para sa mga ilegal na aktibidad. Anong gagawin natin, tanong ko. Ang ekspresyon ni Julian ay maingat na neutral, ngunit nakikita ko ang pagiging protektibo sa kanyang mga mata, ang parehong matinding determinasyon na nagtulak sa kanya na hanapin ako sa loob ng 30 taon. Wala tayong gagawin. Gagawin ng SBA ang kanilang trabaho at haharapin ni Fidel ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pagpili. Ngunit Marina, kailangan mong maunawaan, kapag lumabas ito at malapit na itong lumabas, magkakaroon ng maraming atensyon sa media. Susuriin ang iyong pagsasama kay Fidel. Ang iyong koneksyon sa akin ay magiging pampublikong kaalaman. Magiging hindi komportable ito sandali. Inisip ko ang bahay na ibinahagi ko kay Fidel, ang mga marmol na sahig at mamahaling kasangkapan na tila binili gamit ang laundered money. Inisip ko ang mga charity gala na aming dinaluhan, ang mga business associate na aming inaliw, lahat ng ito ay bahagi ng detalyadong facade ni Fidel ng pagiging kagalang-galang. Gaano karami sa aming buhay na magkasama ang binuo sa mga kasinungalingan na hindi ko alam na sinasabi. Wala akong pakialam sa atensyon ng media, sabi ko sa wakas. May pakialam ako sa paggawa ng tama. At ang tamang gawin ay hayaan ang katotohanan na lumabas, ano man ang ibig sabihin nito para kay Fidel o para sa akin. Tumango si Julian, mayroong isang bagay na parang pagmamalaki na kumislap sa kanyang mukha. Ang babaeng minahal ko 30 taon na ang nakalipas ay sasabihin eksakto ang parehong bagay. 2 linggo pagkatapos, inaresto si Fidel Morrison sa kanyang opisina sa mga kasong money laundering, fraud, at tax evasion. Malawak na sinakop ng lokal na media ang kwento, nakatuon sa dramatikong pagbagsak ng isang kilalang negosyante sa Maynila at sa milyon-milyong dolyar sa mga iligal na transaksyon na nagpondo sa kanyang real estate empire.
Ang aming divorce proceeding ay naging isang footnote sa mas malaking kasong kriminal dahil masyadong abala ang mga abogado ni Fidel sa pagsisikap na ilayo siya sa federal prison upang ituloy ang mga harassment lawsuit laban sa akin. Pinanood ko ang news coverage mula sa penthouse apartment ni Julian kung saan ako nanunuluyan mula nang umalis sa hotel. Parang surreal na makita si Fidel na nakaposas na dinadala palayo sa office building kung saan siya nagnegosyo sa loob ng maraming dekada. Ang lalaking ito na kumukontrol sa bawat aspeto ng aking buhay sa loob ng 25 taon ay mukhang maliit at takot sa telebisyon. Hindi na ang nakakatakot na figura na nangingibabaw sa aming pagsasama. Ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Julian, umupo sa tabi ko sa sofa habang lumipat ang news anchor sa ibang mga kwento. Malaya, sabi ko, nagulat sa katapatan ng sagot. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, ganap na malaya ang pakiramdam ko. Inabot ni Julian at hinawakan ang aking kamay, natural na magkakaugnay ang aming mga daliri. Malaya para gawin ang ano? Tiningnan ko ang lalaking ito na minahal ako sa loob ng 30 taon, na nagbigay sa akin ng trabaho at financial independence, at ng pagkakataong tuklasin kung sino ako kapag hindi ako natatakot. Inisip ko ang emerald ring na nakatago sa aking pitaka, ang simbolo ng mga pangako na aming ginawa noong kami ay bata pa at naniniwala na kayang talunin ng pag-ibig ang lahat. Marahil kaya nito. Malaya para malaman kung posible bang umibig sa parehong tao ng 2 beses, malumanay kong sinabi. Ang ngiti ni Julian ay sapat na sagot. 8 buwan pagkatapos, nakatayo ako sa harap ng salamin sa bridal suite sa Four Seasons, inaayos ang simpleng ivory dress na pinili ko para sa aking pangalawang kasal. Walang pagkakatulad dito sa detalyadong gown na isinuot ko nang ikasal kay Fidel. Walang train, walang belo, walang desperadong pagtatangka na kumbinsihin ang sarili ko na kayang gawing love story ng mamahaling tela ang isang kasal ng kaginhawahan. Ang damit na ito ay elegante sa kanyang pagiging simple, perpekto para sa isang babaeng sa wakas ay natutunan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsettle at pagpili. Ang ganda mo, sweetheart, sabi ni Margaret, ang assistant ni Julian, na naging pinakamalapit kong kaibigan sa mga nakaraang buwan. Ikinakabit niya ang isang string ng mga perlas sa aking liig, isang bagay na hinira mula sa kanyang sariling koleksyon ng alahas, na nagpapatuloy sa isang tradisyon na hindi ko kailanman naobserbahan ng maayos sa unang pagkakataon. Nahuli ng mga perlas ang sikat ng araw sa hapon na dumadaloy sa mga bintana ng suite. At sa isang sandali, dinala ako pabalik sa aking mga araw sa kolehiyo, kung saan kami ni Julian ay gumugugol ng mga tamad na linggo ng umaga sa kanyang apartment, nagbabasa ng dyaryo at nagpaplano ng aming hinaharap. Masyado pa kaming bata noon, tiyak na ang pag-ibig ang tanging sangkap na kailangan para sa isang masayang pagtatapos. Ngayon sa edad na 58, naiintindihan ko na ang pag-ibig ay simula lamang, ang pundasyon kung saan mo itinatayo ang tiwala, respeto, partnership, at ang libu-libong maliliit na pagpili na lumilikha ng isang buhay na sulit ibahagi. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Margaret, umatras para hangaan ang kanyang gawa. Excited, pagtatama ko at napagtanto kong totoo ito. Nang ikasal ako kay Fidel 30 taon na ang nakalipas, manhid ako sa kalungkutan at desperado para sa seguridad. Ngayon, nagpapakasal ako kay Julian dahil pinili ko, dahil gusto kong gugulin ang anumang taon na natitira sa akin, kasama ang lalaking minahal ako ng tapat sa loob ng 3 dekada ng paghihiwalay. Isang malumanay na katok sa pinto ang pumutol sa aking mga iniisip. Pasok, sabi ko, inaasahang makita ang wedding coordinator, o marahil ang kapatid ni Julian, si Catherine, na lumipad mula sa Cebu para sa seremonya. Sa halip, si Julian mismo ang pumasok sa silid, mukhang napakagwapo sa kanyang charcoal gray na suit. Gumawa si Margaret ng disapproving na tunog sa kanyang lalamunan. Julian Borromeo, alam mong hindi mo dapat makita ang bride bago ang seremonya, saway niya. Masama ang swerte. Hindi umalis ang mga mata ni Julian sa aking mukha habang umingiti siya sa protesta ni Margaret. Pagkatapos ng 30 taon ng masamang swerte, sa tingin ko ay nararapat na kami ni Marina sa ilang magandang kapalaran. Bukod dito, mayroon akong isang bagay na pag-aari niya. Kinuha niya sa kanyang bulsa ang isang maliit na velvet box, ang parehong naaalala ko mula sa aming engagement 31 taon na ang nakalipas. Nang buksan niya ito, nahuli ng emerald ring ng kanyang lola ang ilaw eksakto sa paraan na ginawa nito sa tabi ng lawa sa campus noong kami ay bata pa,
at naniniwala na ang mga pangako na ginawa ng mailuha ng kagalakan ay hindi masisira. Naniniwala akong iyo ito, malumanay na sabi ni Julian, hinawakan ang aking kaliwang kamay. Hinihintay ka nitong umuwi. Ibinigay ko sa kanya ang singsing sa coffee shop na iyon 3 dekada na ang nakalipas, iniisip na pinoprotektahan ko ang aming mga hinaharap sa pamamagitan ng pag-alis. Ngayon, habang isinusuot niya ito sa aking daliri kung saan ito nararapat, naiintindihan ko na ang ilang mga pangako ay mas malakas kaysa sa mga puwersang sumusubok na sirain ang mga ito. Ang ilang pag-ibig ay sapat na matyaga upang maghintay ng 30 taon para sa isang pangalawang pagkakataon. Kasyang-kasya pa rin, bulong ko, pinapanood ang emerald na nahuli ang sikat ng araw sa hapon. May mga bagay na nakatakda, sagot ni Julian, itinaas ang aking kamay para halikan ang singsing. Pinunasan ni Margaret ang kanyang mga mata gamit ang isang tissue, nagbubulungan tungkol sa mga hormonal na tugon sa mga romantikong kilos. Ngunit nakangiti siya habang inilalabas si Julian patungo sa pinto. Labas, utos niya. Kailangan ng bride ng 5 minuto pa, at kailangan mong pumunta sa altar, bago pa magtaka ang iyong mga bisita kung nagbago na ang iyong isip. Natigilan si Julian sa pintuan, tumitingin pabalik sa akin na may parehong ekspresyon na suot niya sa gala 8 buwan na ang nakalipas. Pagkamangha na maihalong pasasalamat na parang hindi pa rin siya makapaniwala na totoo ako. Ako ang maghihintay sa dulo ng aisle, mahinang sabi niya. Alam ko, sagot ko. 30 taon ka nang naghihintay. Pagkatapos niyang umalis, huling tingin ko sa aking sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay mas matanda kaysa sa 22 taong gulang na bride na nagpakasal kay Fidel. Ngunit mukha rin siyang mas malakas, mas tiyak, mas tunay na masaya kaysa sa nakita ko sa kanya. Hindi ito isang babaeng nagsettle para sa seguridad o tumatakbo mula sa kalungkutan. Ito ay isang babaeng lumaban pabalik sa pag-ibig at sapat na matapang para angkinin ito. Ang seremonya ay naganap sa hardin ng hotel, kung saan matatanaw ang mga bundok na naging backdrop para sa aming college romance ni Julian. 50 bisita ang nakaupo sa mga puting upuan na nakaayos sa pagitan ng mga rosebush at mga namumulaklak na puno. Mga kaibigan at kasamahan na mainit at tunay na nag-welcome sa akin sa mundo ni Julian. Ito ang lahat ng hindi naging kasal namin ni Fidel. Intimate, masaya, nakatuon sa pagdiriwang sa halip na status. Habang naglalakad ako sa landas na puno ng mga talulot, nakita ko si Julian na naghihintay sa akin sa altar, ang kanyang mukha ay nagniningning sa kaligayahan. Sa tabi niya ay ang kanyang best man, si David, ang kanyang college roommate na tumulong sa kanya na hanapin ako noong mga unang taon pagkatapos ng aming breakup. Nakilala ko si David noong nakaraang buwan at nalaman kong palaging pinag-uusapan ako ni Julian noong kanilang mga araw sa unibersidad. Na kahit pagkatapos ng aming paghihiwalay, patuloy na umaasa si Julian na magbabago ang aking isip at babalik ako sa kanya. Hindi siya tumigil sa paniniwala na kayo ay para sa isa't isa, sabi sa akin ni David sa hapunan. Kahit noong nagpakasal siya kay Catherine, kahit noong nag-divorce, lagi niyang sinasabi na kung mahahanap kanyang muli, gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagbawisan na walang panahon. Ngayon, habang narating ko ang altar at hinawakan ni Julian ang aking mga kamay, nakikita ko ang pangakong iyon na nakalarawan sa kanyang mga mata. Nawalan kami ng 30 taon sa mga manipulasyon ng ibang tao at sa aming mga takot sa kabataan. Ngunit mayroon kaming natitirang bahagi ng aming buhay upang lumikha ng mga bagong alaala, upang itayo ang partnership na aming pinangarap noong kami ay mga estudyante na may mas maraming pag-asa kaysa sa pera. Ang seremonya ay maikli at lubos na personal. Sa halip ng mga generic na panata, kami ni Julian ay nagsulat ng aming sariling mga salita, mga pangako na kumikilala sa sakit ng aming paghihiwalay at sa himala ng aming muling pagsasama. Nang magsalita si Julian tungkol sa pagmamahal sa akin sa loob ng 30 taon ng kawalan, tungkol sa hindi pagsuko ng pag-asa na muli kaming magkikita, walang tuyong mata sa aming mga bisita. Ipinapangako kong hindi ko nahahayaan ang takot na gumawa ng mga desisyon para sa atin, sabi ko nang ako na ang magsalita. Ipinapangako kong magtitiwala na sulit ipaglaban ang pag-ibig, sulit piliin araw-araw, sulit paniwalaan kahit na tila imposible. Nang ipahayag ng ministro na kami ay mag-asawa na, hinalikan ako ni Julian nang may 30 taon ng pinipigilang pagnanasa at pasasalamat.
Sumabog ang hardin sa palakpakan at masayang tawanan, ngunit ang tanging naririnig ko ay ang aking sariling tibok ng puso at ang bulong ni Julian sa wakas laban sa aking mga labi. Ang reception ay ginanap sa ballroom ng hotel, ang parehong espasyo kung saan kami ni Fidel ay dumalo sa hindi mabilang na mga business function sa loob ng maraming taon. Nagpapanggap na isang masayang mag-asawa habang pinapanatili ang maingat na emosyonal na distansya na nagtakda sa aming pagsasama. Ngayong gabi, ang ballroom na iyon ay nabago di isang bagay na mahiwaga. Mga mesang may kandila, malambot na jazz music, at ang uri ng tunay na pagdiriwang na nangyayari kapag ang mga tao ay nagtitipon upang saksihan ang tunay na pag-ibig. Sa aming unang sayaw, kami ni Julian ay sumayaw sa parehong kanta na sinayaw namin sa aming senior prom 31 taon na ang nakalipas. Ang The Way You Look Tonight, kasama ang pangako nitong walang hanggang pag-ibig at kagandahan, ay parang prophetic ngayon sa paraang hindi noon. May pinagsisisihan ka ba? Tanong ni Julian habang magkasama kaming gumagalaw. Ang kanyang mga braso ay malakas at tiyak sa paligid ko. Isa lang, sabi ko, umingiti sa kanya. Pinagsisisihan kong nawalan tayo ng 30 taon, ngunit hindi ko pinagsisisihan ang landas na nagbalik sa atin sa isa't isa. Kung wala ang lahat ng ating pinagdaanan, maaaring hindi ko ma-appreciate kung gaano kahalaga ito. Dahan-dahan akong pinaikot ni Julian, at nakita ko ang aming mga bisita na nanonood sa amin nang may kasiyahan na nagmumula sa pagsaksi sa isang matagal nang inaabangang masayang pagtatapos. Sumasayaw si Margaret kasama si David, ang mga luha ng kagalakan ay nakikita pa rin sa kanyang mga pisngi. Si Catherine, ang kapatid ni Julian, ay malalim na nakikipag-usap sa ilang mga bagong kasamahan ko mula sa Borromeo Industries. Lahat sila ay tinatrato ako bilang pamilya sa halip na bagong asawa ng boss. Pagkatapos ng mga formal na sayaw, lumabas kami ni Julian sa terrace ng hotel para sa ilang sandali ng katahimikan. Kumikinang ang skyline ng Maynila sa ibaba namin, at sa malayo, ang mga bundok ay nakatayo na nakasilhawet laban sa langit na puno ng bituin. Ito ang parehong tanawin na hinangaan ko noong aking mga araw sa kolehiyo, kung saan kami ni Julian ay nagmamaneho sa mga paanan ng bundok upang mag-aral at mangarap tungkol sa aming hinaharap. Naaalala mo ba kung ano ang dati nating sinasabi tungkol sa mga bundok na iyon? Tanong ni Julian, sinusundan ang aking tingin. Umiti ako sa alaala. Na nandoon sila sa loob ng milyon-milyong taon at mananatili sila doon sa loob ng milyon-milyon pa. Na ang ilang bagay ay permanente kahit na ang lahat ng iba ay pansamantala. Tulad natin, simpleng sabi ni Julian. Tulad nito. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang isang larawan na kinuha niya noong seremonya. Ang sandali kung saan ako naglalakad sa isle, patungo sa kanya, ang aking mukha ay nagniningning sa kaligayahan at katiyakan. Sa background, ang mga bundok ay maringgan na tumataas, mga walang hanggang saksi sa aming pangalawang pagkakataon sa pag-ibig. Gusto kong alalahanin ang sandaling ito eksakto kung ano ito, sabi ni Julian. Gusto kong alalahanin kung ano ang pakiramdam na sa wakas ay makuha ang lahat ng gusto ko. Habang magkasama kaming nakatayo sa terrace na iyon, napapalibutan ng pagdiriwang ng aming pag-ibig at ng pangako ng aming ibinahaging hinaharap, inisip ko si Fidel na nagsisilbi sa kanyang sentensya sa federal prison. Tungkol sa bahay na ibinahagi ko sa kanya na ngayon ay walang laman at naghihintay na ibenta ng mga government asset recovery. Walang akong naramdamang paghihiganti sa kanyang pagbagsak. Isang tahimik na pasasalamat lamang na ang kanyang mga kasinungalingan at manipulasyon ay hindi ko napasan. Inisip ko si Charles Borromeo, ang ama ni Julian, na namatay 5 taon na ang nakalipas, naniniwala pa rin na matagumpay niyang nahiwalay ang kanyang anak sa isang hindi angkop na babae. Hindi niya kailanman nakita na muling nagkasama kami ni Julian, hindi kailanman napilitang harapin ang kabiguan ng kanyang malupit na mga pag-udyo. Marahil ay sapat na iyon na katarungan. Higit sa lahat, inisip ko ang babaeng ako 8 buwan na ang nakalipas. Nakakulong, kontrolado, kumbinsido na mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa kaligayahan. Parang estranghero na siya ngayon. Isang taong naaalala ko ng maihabag ngunit hindi ko na kinikilala bilang aking sarili. Ang babaeng naging ako ay mas malakas, mas matapang, mas handang lumaban para sa kung ano ang mahalaga. Siya ay isang taong ipinagmamalaki kong maging. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Julian, napansin ang aking mapagnilay-nilay na ekspresyon. Ang hinaharap, tapat kong sinabi. Ang ating hinaharap. Lahat ng umaga na magigising tayong magkasama.
Lahat ng desisyon na gagawin natin bilang mga partner sa halip na mga estrangherong nagbabahagi ng isang bahay. Lahat ng taon na natitira sa atin para mahalin ang isa't isa ng maayos. Itinaas ni Julian ang aking kaliwang kamay sa kanyang mga labi, hinalikan ang emerald ring na sa wakas ay nakahanap ng kanyang daan pauwi. Ang 58 ay hindi huli para sa isang bagong simula, hindi ba? Tiningnan ko ang aking asawa, ang aking tunay na asawa, ang lalaking pinili ko ng buong puso sa halip na tanggapin dahil sa pangangailangan, at naramdaman ang mga huling bakas ng takot at pag-aalinlangan na nahulog na parang mga dahon ng taglagas. Ang 58 ay eksaktong tamang panahon, sabi ko. Sa wakas ay sapat na tayong matanda upang malaman kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig, at sapat na bata upang tamasahin ito sa napakatagal na panahon. Habang bumabalik kami sa aming reception, sumasayaw at tumatawa kasama ang mga taong naging aming piniling pamilya, napagtanto ko na ang ilang mga kwento ay hindi nagtatapos sa unang isdug. Minsan nagsisimula sila doon na may mga pangalawang pagkakataon at matitinding karunungan at pag-unawa na ang tunay na pag-ibig ay sulit hintayin, sulit ipaglaban, sulit piliin ng paulit-ulit hanggang sa makuha mo ito ng tama. Nakuha namin ni Julian sa wakas, at mayroon kaming natitirang bahagi ng aming buhay upang ipagdiwang ang himalang iyon. Ngayon, curious ako sa iyo na nakinig sa aking kwento. Ano ang gagawin mo kung nasa aking kalagayan ka? Naranasan mo na ba ang isang katulad na bagay? Mag-comment sa ibaba. At samantala, iniiwan ko sa huling screen ang 2 iba pang kwento na paborito ng channel, at tiyak na magugulat ka. Salamat sa panonood hanggang sa huli.